channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1671 mga mananampalataya. 1671 kailan. Narinig ng lahat ang sinabi ni Angel, lahat sila ay umiling ng walang magawa. Napakakaunting tao sa mundo ang naglalakas loob na makipag-usap kay Yefan ng ganito, at isa si Angel sa kanila. Maging ito man ay ang kanyang self-proclaimed status bilang isang prinsesa ng Platinum God Race, o ang katawan na kanyang sinasakop, ito ay napakahalaga para kay Yefan. Kaya naman, bagamat hindi nasisiyahan ang lahat sa kabastusan ni Angel, hindi ito komportable sa pag-aalaga sa kanya. Ibinaba ni Yefan ang baso ng alak, ngunit walang pusong abala sa kanya, at sinabing, napakainip mo, hindi mo ba alam kung ano ang sasabihin? Pinag-cruise ni Angel ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, at buong pagmamalaki na sinabi, kalimutan mo na, binabantayan ka ng Diyos. Para sa kapakanan ng paglilingkod sa Diyos na ito ng buong katapatan. Tumahimik ka. Direktang pinutol ni Yefan ang mayabang na prinsesa, nakasimangot, magsalita ng diretsyo, kung gusto mong ituwid ang mga bagay na ito, gagawin ko. Napakaraming tao ang nanonood dito, ikaw mismo ang makakasukat. Sa sandaling marinig niya ang salitang, gawin mo, binigyan ni Angel ng galit na tingin si Yefan. Kaagad, kinuha niya ang isang nakatiklop na papel mula sa bulsa ng kanyang pantalon, ikinalat ito, at inihagi sa harap ni Yefan. Isang magic force ang natural na nagpabagsak ng papel sa harap ni Yefan. Kinuha ni Yefan ang papel at tiningnan ng maigi. Isa itong pabilog na pattern na mukhang magic circle at badge. Sa gitna ng pattern na ito ay ang imahe ng 12 pakpak na anghel na may hawak na espada. Maraming kakaibang karakter sa paligid nito, at hindi ito maintindihan ni Yefan. Parang si Angel ang nag-drawing nito mag-isa. Sa dinami-dami ng squiggly characters, kung ayos lang sila, hindi nakakapagtaka na kailangan niya ng oras para maghanda. Napatingin din si Niewuyo na nasa tabi niya. Over-curious. Bilang isang salamangkero, interesado rin siya sa mga ito, ngunit sumimangot siya at sinabing, ano ito? Isa ba itong magic rune? Pagkatapos ay may mga salita sa kanyang bibig, at tila naiintindihan niya, oo. Ito ay tila isang mahiwagang rune na maaaring magtipon ng ilang uri ng enerhiya. Hoy, ikaw na munting mangkukulam, ang galing mo, tutal may dugo ka sa pinakakasuklam-suklam at bulok na Abysswitch royal family. Kahit nasa mababang antas na eroplanong ito, nang walang sistematikong pag-aaral, makikita mo pa rin ang ilang mga pintuan, munition ni Angel. Shut up! How dare you say that, Sally again? Pinandilatan siya ni Yefan. Nagpout si Angel, tumalikod, at bamulong, marunong ka nang bubuli sa akin, at kapag nakuhang muli ng Diyos na ito ang kanyang lakas, liwinisin kanya maya-maya. Hindi nagabala si Yefan na bigyang pansin ang kanyang mga wasak na pag-iisip, at sinabing, ano ka ba? Para saan mo ito ginagamit? Linawin mo, nangangako akong gagawa ako ng mga bagay para sa iyo, ngunit hindi kasama rito ang mga bagay na nakakasakit sa mga tao. Agad na sinabi ni Angel, syempre hindi nakakasama. It's giving you humans a great favor, okay. Anong ibig mong sabihin? Si Yefan at ang lahat ay naguguluhan. Itinuro ni Angel ang magic rune at sinabing, ito ang God Seal, na idinisenyo ng Diyos na ito para sa akin. Gusto kong tulungan mo akong ipalaganap ito sa buong sangkatauhan, para makuha ng lahat ang God Seal, na ito bilang kanilang sarili. Pananampalataya. Sa madaling salita, hayaang kunin ng maraming tao hanggat maaari ang Diyos na ito bilang kanilang Diyos ng pananampalataya at manalangin sa Diyos na ito. Nag-isip sandali si Yefan, at marahil ay naunawaan ang ibig niyang sabihin, at nagsabi, magbubukas ka ba ng isang bagong sekta? Linangin ang mga mananampalataya at paniniwalaan sila sa iyo. Paano ito nakikinabang sa iyo? Ano ang epekto nito sa mga mananampalataya? Ang Diyos na ito ay nag-isip tungkol dito, sa iyong mababang antas ng eroplano, upang mabawi ang lakas, ang pag-asa lamang sa pagsipsip at paglilinang ay masyadong mabagal. Ang paraan upang mas mabilis na makabangon ay sa pamamagitan ng paniniwala ng mga mananampalataya. Ang ganitong uri ng pagtitipon ng espiritual na kapangyarihan ay maaaring makapagpatuloy sa pagpapalakas ng Diyos. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang upang makuha ang kapangyarihan ng pananampalataya, tanging ang ating mga advanced na lahi ang maaaring magkaroon nito. Masyadong komplikado, at hindi mo maintindihan. Sa madaling salita, hanggat naghihintay ang mga mananampalataya ng Diyos na ito sa araw na ibabalik ng Diyos ang kanilang banal na kapangyarihan, makakamit din nila ang pagpapala ng Diyos. Proud na sabi ni Angel. Ang iyong pagpapala. Ano ang silbi ng iyong pagpapala? Maaari ka bang mabuhay magpakailanman? O masaganang kapalaran? Hindi maiwasang magtanong ni Yefan. Vulgar. Sinabi ng Diyos na pagpalain sila, hindi ba ito ang pinakadakilang pabor? Galit na sabi ni Angela sabay hawak sa bewang niya. Ang mga mukha ng lahat ay matigas, tulad ng isang bugzo ng hangin sa taglagas na umiihip. Pagkatapos, mahabang usapan, pinag-uusapan lang ng blessing ng Protoss.
Gayunpaman, ang paniniwala ay isang bagay ng pananampalataya, at kung hindi ka naniniwala, hindi mo. Maniwala ka man o hindi, nasa puso ng mga tao ang lahat. Kung gusto mo talagang mag-recruit ng mga mananampalataya para kay Angel, hindi masakit. Anyway, para lang makahanap ng spiritual sustento para sa ilang tao. Okay, hahayaan ko si Sally na ayusin ito, maghanap ng ilang tao, at tulungan kang bumuo ng isang bagong sekta. Hindi ko masabi kung ano ang mabubuo nito, kaya gagawin ko ang aking makakaya. Sumang-ayon kaagad si Yefan. Ngunit hindi pa nakontento si Angel, kumunat ang noo niya at sinabing, masyado mabagal. Wala ka bang mga handa na mananampalataya, hayaan mo lang silang maniwala sa akin. Saan ako nanggaling? Ibinuka ni Yefan ang kanyang mga kamay, nalilito. Itinuro ni Angel ang lahat ng naruroon at sinabi, kayong mga tao, inferno, hindi ba't mayroon kayong libu-libong tao sa ilalim ng inyong utos? At kayo sa buong mundo, ang mga sumasamba sa inyo, hindi ba't kayo rin ay mga mananampalataya? At ikaw, ang pangalan ng Sword God, hindi ba maraming tao ang sumasamba dito? Sabihin mo lang sa kanila na ang Sacred Seal, na ito ay tanda mo, para kapag naniwala sila sa iyo, maipapasa sa akin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Anyway, hindi mo na kailangan. Ang kapangyarihan ng paniniwala ay isang pag-aaksaya sa iyo, mas mahusay na ilipat ang lahat ng ito sa Diyos na ito. Natigilan si Yefan, at ito ang unang pagkakataon na natuklasan niya na ang angkan ng Diyos na ito ay isang angkan ng Diyos, masyadong magnanakaw ang pamamaraang ito. Walang laman na glove puting lobo. Bagamat gaya ng sinabi niya, ang kapangyarihan ng pananampalataya, walang sinumang naruroon ang nakakaalam kung paano ito gamitin, o maging kung ano ito. Gayunpaman, kapag naipatupad na ang pamamaraang ito, nangangahulugan ito na ang mga tao sa buong mundo na naniniwala sa Inferno at sa Sword God ay magiging mga mananampalataya ng anghel sa hinaharap. Ito ay mas madali kaysa sa paglikha ng isang bagong sekta ng mag-isa, muling ipahayag ang isang Diyos, at kumbansihin ang lahat. Boss! Naiintindihan ko ang kahulugan ng matandang pusit. Ito ay para palitan ang higanteng pusit na bandila ng aking si Devil ng anghel na ito, tama ba? Mapait na ngumiti si Leviathan. Ang ating demonyong may ulo ng kambing, na naging tanyag sa mundo sa ilalim ng lupa, ay biglang nagbago sa isang babaeng anghel. Ito ay masyadong kakaiba. Si Asmodeus ay sumimangot. Nang marinig ito ni Angel, sabik na sabik siya, bigla siyang tumayo sa upuan, tinuro ang mga tao, at sinabing, kayong mga tao. Bakit? Hindi mo ba palitan ang logo, ano ang magiging epekto nito sa iyo? Pagdating ng panahon, sisirain ka ng Diyos na ito. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa, at pinindot ang kanyang kamay, bumaba ka. Ano ang silbi ng pagtayo sa isang upuan? Hindi ako tumanggi. Lumiwanag ang mukha ni Angela pagkatapos ng ulan, at umupo siya. Bumaba, malapit na. Sinabi ni Yefan sa ilang mga kapatid, iparating ninyo ang aking mensahe, mula ngayon, lahat ng departamento ng Inferno ay magbabago sa logo na ito. Ito ay pinangalan ng Hell Sword Handler, na badge, at ang kulay ay itim, kaya lahat ay dapat nakatanggap-tanggap din. Bakit itim? Bakit impyerno? Ang Diyos na ito ay isang marangal at banal na Platinum Protoss. Hindi nasiyahan si Angel. Tanong pabalik ni Yefan, maaapektuhan ba nito ang iyong kakayahan na makuha ang kapangyarihan ng pananampalataya? Hindi ito makakaapekto. Basta naniniwala ka sa banal na selyo na ito, bulong ni Angel. Kung gayon bakit hindi mo gawin ito? Sinabi ni Yefan, napakabanal mo, paano maniniwala ang mga tao na ito ay tanda ng ating impyerno? Para ito sa kapakanan ng pag-akit ng mas maraming mananampalataya, maaari mong isipin ang tungkol dito. Napaisip si Angel saglit. Tila ang kaso, nagngangalit ang kanyang mga pilak ng ngipin, at nagsabi, upang maibalik ang lakas sa lalong madaling panahon, titiisin ng Diyos na ito pansamantala. Gawin natin ito. Tama, ginagawa ko ang lahat para matulungan ka. Ngumiti si Yefan at sinabi kay Sally, pumunta ka at ayusin ang mga manggagawa, makipag-ugnayan sa ilang mahuhusay na tagagawa, at gumawa ng ilang mga palawit, kwintas, at singsing. Ang ganitong uri ng bagay ay nakaprint na may ganitong banal na selyo, na maginhawa para sa mundo na kumalat. Nakangiting tumanggo si Sally, I see. Nang marinig ito ni Angel ay baka sa maliit niyang mukha ang saya, ngunit hindi niya maiwasang hindi matawa, kumuha siya ng isa pang piraso ng cake at malamig na kinain. Matapos makinig sa mga salita ni Yefan, naramdaman ng lahat na hindi ito imposible. Anyway, kung paano baguhin ang logo ng Inferno ay isang salita lamang mula kay Yefan. Kung ang banal na selyo ay ginawang itim, at pagkatapos ay bibigyan ng isang wastong pangalan, hindi ito magiging biglaan. Hanggat inihayag sa mundo na isa itong bagong logo na pinili ni Yefan, walang tatutol. Nga pala, pagdating sa sign na ito, meron ako, Your Highness, the Princess of the Platinum Protoss, marami kang kaalaman. Gusto mo bang tulungan akong tingnan? Nakangiting sabi ni Yefan. Narinig ito ni Ankir, lumiwanag ang kanyang mukha, at walang pakialam na sinabi niya,
Kung ano man, sa palagay ko ay tumutupad ka pa rin sa mga pangako, at magagamit mo ang iyong mahalagang oras upang tulungan kang tingnan ito. Ang lahat ay pinagpapawisan, iniisip na ang iyong mahalagang oras ay hindi ang oras upang kumain ng mga dessert. Kabanata 1672, tagapagtatag. Noong 1672. Kinuha ni Yefan ang Ouroboros ornament na naiwan ni Yewuya, at marahang ibinato kay Angel. Pagkakuha ni Angel ay sinulyapan niya ito, ngunit hindi ito gaanong tumugon. Matapos suriing mabuti, tila hindi niya makita kung ano yun. Prinsesa, kaya mo ba? Kung hindi mo nakikilala, kalimutan mo na, nakangiting sabi ni Beryl. Hinayla ni Sofia sa gilid ang asawa at sinabing, huwag kang mangistorbo sa iba, baka iniisip ng prinsesa. Napakawalan siya ni Angel, kaya ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan, at ang kinang ni Bai Yingying ay nakadikit dito, na para bang nararamdaman niya ang panloob na sitwasyon. Matapos maghintay ng halos 3 minuto, walang magawang umiling si Angel at sinabing, hindi ko nga alam kung saan nanggaling ang bagay na ito. Isa lang ang alam ko. Hindi dapat galing sa eroplano mo ang materyal nito. Talaga o hindi? Princess, nakita mo na ba lahat ng substance sa eroplano natin? Hindi naniwala si Beryl. Galit na sinabi ni Ankier, bakit kayo nililinlang ng Diyos na ito? Napakalakas ng istruktura ng materyal na ito na hindi posibleng umiral sa iyong eroplano. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong sirain ang bagay na ito sa anumang paraan, ganap na hindi ito masisira. Posible lamang kung ang iyong lakas ay lumampas sa limitasyon ng eroplanong ito. Kahit na medyo nalungkot si Yefan, naniwala pa rin siya sa sinabi ni Angel. Dapat tama siya. Hiniling ko kay Yunyaw na pag-aralan ito, at sinabi niya ang mga katulad na bagay, sabi ni Yefan. Nang marinig ito ng lahat, bigla silang nakaramdam ng sariwa, may kung anong alien plane. Boss, napakasama ba, bakit hindi mo tingnan si Sofia ko? Marunong din naman ang asawa ko, pagmamayabang ni Biliel. Tama si Yefan. Si Sofia ay nabuhay ng libu-libong taon, kaya maaaring mayroon siyang ilang mga ideya, kaya sinabi niya, syempre, lahat ay maaaring tumulong sa akin sa mga tauhan, at kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang. Matamis na umiti si Huyejia at sinabing, kung makikilala mo ito, gagantimpalaan ba si Brother Yefan? Napangiti si Yefan at sinabing, okay, sino ang makakatulong sa akin na i-unlock ang sekreto ng bagay na ito, may gagawin ako para sa kanya tulad ng ipinangako ko kay Angel. Nang marinig ito, lahat ay nasa sabik, ito ay isang malaking gantimpala. Bagamat ang mga taong naruroon ay parang mga miyembro ng pamilya, dahil marami silang utang kay Yefan sa paglipas ng mga taon, nahihiya silang humingi ng isang bagay kay Yefan. Ngayon sa mundong ito, natatakot ako na walang gantimpala, mas mahalaga kaysa sa isang pangako mula kay Yefan. Dahil dito, pinagmasdan ito ng mabuti ng lahat, at kumuha pa ng mga larawan at ipinadala ito sa mga world-class archaeologist, historiador, at iba pa. Na mahusay na konektado, sinusubukang lutisin ang kanilang mga pagdududa sa mga katulong. Gayunpaman, sa huli, ang lahat ay dumating sa conclusion na ito ay walang iba kundi ang Ouroboros, na kumakatawan sa impormasyon tulad ng infinity at cycle. Kung tungkol sa pagsasabi na ito ay isang bagay mula sa ibang mundo, ang mga iskolar na iyon ay hindi maaaring patunayan ito. Mukhang. Ang lihim ng bagay na ito ay hindi malulutas sa ngayon. Si Yefan ay kumain ng 3 tomahawk steak, at nang makita niyang ibinalik sa kanya ang mga alahas, wala siyang nakita, kaya sumuko siya ng may mapait na ngiti. Boss, saan mo nakuha ang bagay na ito? Nakita ko ang lahat ng uri ng mahalagang hiya sa mundo sa Imperial Palace, ngunit hindi ko talaga masabi kung anong uri ng material ito, hindi maipaliwanag na sabi ni Azazel. Kinuha ni Yefan ang mga alahas, at sinabing may ngiti na hindi isang ngiti, ito ay bagay na iniwan ng Diyos ng digmaan. Sandaling tumahimik ang buong mesa. Sa wakas ay naunawaan ng lahat kung bakit gustong malaman ni Yefan, ano nga ba ang bagay na ito. Anuman, kapag ang martial god ay kasangkot, ay hindi dapat maging simple. Okay, ngayon ay isang maligaya na araw para sa isang salos-salos sa hapunan. Hindi mahalaga kung ang Dharma King ay patay na o hindi, kung ano ang mangyayari sa hinaharap, gayon paman, magsaya muna tayo, at pagkatapos ay patuloy tayong magsisikap na mabuhay. Ayaw ni Yefan na maging masyadong mapurol ang kapaligiran, kaya itinaas niya ang kanyang baso at ngumiti. Huwag kalimutan na mayroon tayong Protoss Princess dito, lahat ay nagsisikap na tulungan siyang mag-recruit ng mga mananampalataya, baka siya ang maging tagapagtanggol natin sa harap, di ba? Lahat haha tumawa ng malakas, natural walang magseseryoso nito. Pagkatapos ng lahat, bagamat medyo mabilis na nakabawi si Angela, kung talagang gusto niyang sabihin na siya ay naging isang mas malakas na tao kaysa kay Yefan, lahat ay hindi maniniwala dito sa maikling panahon. Gayunpaman, nang sabihin ito ni Yefan, lahat ay masayang nagpatuloy sa pag-uusap at tawanan. Pagkatapos ng hapunan, nakipag-chat si Yefan kay Niewuyo buong gabi sa isla, at inanyayahan siyang manatili sa Huahay kung interesado siya. Napataas ang kilay ni Niewuyo nang marinig niya na si Yefan ay handang anyayahan siya sa Huahay, at masayang tumango, sinabing tiyak na pupunta siya.
Pagkalipas ng madaling araw, hindi nagmamadali si Yefan na bumalik sa Huahay. Pakiramdam niya ay pansamantalang naibsan ang krisis ng Dharma King, kahit papaano ay kalmado ito. Gayunpaman, upang harapin ang mga sugo ng langit at ng tao na maaaring lumitaw sa hinaharap, kailangan din niyang tulungan ang mga tao sa kanyang paligid na maging mas malakas na magkasama. Bagamat umaasa sa mahigit 3,000 tabletas sa pagtatayo ng pundasyon, nakita ng Inferno ang daan-daang mga mandirigma na bumagsak sa pagtatayo ng pundasyon pagkatapos uminom ng mga tabletas ng gamot, iyon ay hindi bababa sa mga powerhouse na umaalis sa lupain ng alikabok. Gayunpaman, ang mabilis na pagtatayo ng pundasyon ay kailangang ibagay at pagsamasamahin upang maisegawa ang tunay na lakas ng labanan ng antas na ito. Si Yefan ay nasa isla, at pagkatapos mag-recruit ng isang grupo ng mga elite na kumuha ng foundation building kill, inutusan niya sila, at pagkatapos ay pumunta sila sa bawat bahagi ng mundo upang ibahagi ang kanilang karanasan. Kasabay nito, isinama din ni Yefan ang ilan sa mga medicinal herbs at spirit pills na kinuha niya mula sa sinaunang mundo ng mga engkanto para sa pagpapalakas, at ipinamahagi ang mga ito sa mga mandirigmang nangangailangan. Ang Yang Shenji ay ilang beses nang natupok, at wala nang natitira. Karamihan sa kanila ay ginawang halamang gamot ni Yefan at ibinigay sa mga tao sa kanilang paligid. Hindi maiwasan ni Yefan na mag-isip, dapat ba siyang palihim na pumunta sa Ancient Immortal Spirit Realm kasama si Huanyan at bumalik na may dalang ilang mga halamang gamot. Sa sandaling naisip niya ang Ancient Immortal Spirit Realm, lumitaw sa kanyang isipan ang figure ni Nayan Rujao, at napabuntong hininga na lamang siya. Nitong mga nakaraang araw, ayon sa kahilingan ni Yefan, pagkatapos suriin kay Angela, talagang sinimula ni Sally Yen na ipahayag sa mundo na ang logo ng Inferno ay opisyal na pinalitan ng Hell Swordsman. Hindi napigilan ni Yefan ang hiling ni Angel, kaya hiniling niya kay Su Qingzhou na tumulong, at lihim na minamanipula ang Weibo, WeChat public account, at fan group na may kasamang sign na Sword God. Halimbawa, sa Weibo ng Swordsman Fan Support Group, ang avatar ay pinalitan ng selyo ng Diyos, upang tanggapin ito ng lahat bilang tanda ng Swordsman. Sa hindi inaasahan, ang simbolo na ito ng sword wielder ng impyerno ay hinahanap pa rin ng maraming mga fashion masters. Alam ng ilan sa mga master na ito ang pagkakakilanlan ni Yefan, at para mahabol si Yefan, naglunsad pa sila ng mga luxury brand na damit. Nang makita ni Yefan na ang isang LV na espesyal na t-shirt para sa Hell Swordsman ay napakahirap hanapin, at ito ay mainit sa internet para sa 40,000 hanggang 50,000 piraso, hindi niya napigil ang umiyak at tumawa. Para sa bagay na ito, gumawa ng espesyal na tawag si Su Qingzhou para sabihin kay Yefan, at tinanong siya kung bakit hindi muna niya irehistro ang trademark at patent. Hindi ba yan ang pagbibigay ng pera sa iba para sa wala? Walang pagpipilian si Yefan kundi hilingin kay Sally Yen na kumpletuhin ang pagpaparehistro ng mga trademark at patent. Anyway, kung may magbukas ng pinto sa likod, isang araw lang ang kailangan niya para makapag-register. Sa ganitong paraan, ang logo ng Inferno at Sword God ay naging isang mainit na tatak sa mundo, at ito ay naging isang gintong medalya mula noon. Hindi akalain ni Angel na magre-recruit siya ng mga mananampalataya, pero founder pala siya ng isang international brand. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-unlad ay naaayon sa kanyang mga interes. Anyway, kung mas maraming tao ang gustong maniwala sa banal na selyo na ito, mas malakas ang kapangyarihan ng paniniwalang makukuha niya. Matapos manatili sa Purgatory Island ng halos isang linggo, naramdaman ni Yefan na halos tapos na ang lahat, at oras na para magsimulang abala sa sarili niyang paglilinang, lalo na ang baluti ng higanteng kalasag, na hindi niya pinag-aralan. Nang magsasanay siya malapit sa pamilyar na sinturon ng bulkan, tumawag si Tita Jiang sa bahay. Tita Jiang, anong problema? Napaisip si Yefan, siguradong si Tuan Chuan ang namimi sa kanya, mukhang bumalik muna siya para samahan ang kanyang anak. Oh, Yefan, bumalik ka kaagad, may nangyari sa bahay. Si Tia Jiang ay sobrang irritable at balisa, at bumantong hininga. Kabanata 1673 Maliit na tinapay. 1673. Nagulat si Yefan. Hindi kaya kumilos na ang nakatagong sugo ng langit at tao. Kaya nagmadali siyang nagtanong, ano ang problema ng pamilya? Hindi naman sa ikaw, baby girl, at steamed buns, magka-aksidente. Mahilig manood ng steamed buns si Tuan Chuan Spitfire, pero adik ang steamed buns, at nasusunog ang bahay. Kung walang sunog sa bahay, yung fire alarm at automatic fire extinguishing device, tinatayang wala na ang buong bahay. Umiyak si Tita Jiang. Nagdilim ang mukha ni Yefan, at nagmamadali siyang nagtanong, okay lang ba ang lahat? Okay lang ba ang lahat, pero malapit ng i-overhaul ang bahay. Dumating na ang mga tao mula sa real estate property, alarma sa sunog at mga kalapit na residente, at ang gulo. Hindi ko alam. Paano ko ipapaliwanag sa mga taong iyon, wala akong masabi sa mga steamed buns. Tinawagan ko ang babae, abala siya sa isang pulong, at sinabi sa akin na hanapin ka, nagturo ka ng masamang steamed buns, kailangan mong lutisin ito. Ako, bobo talaga ako, nahihilo ako, sabi mo matanda na ako, kaya gumawa ako ng ganyan.
Nang marinig ang reklamo ni Tita Jiang, mapait na ngumiti si Ye Fan. Bagamat para kay Ye Fan, pabayaan ang pagsunog ng bahay, kayang-kaya niyang sunugin ang kahit isang dosenang bahay. Ngunit ang problema ay mas seryoso ang edukasyon ng anak na ito at ni Manto. Sina Tia Jiang at Zhou Xinjiang ang tanging matatandang natitira sa pamilya, at hindi nila makontrol ang grupo sa mga ordinaryong oras. Hindi si Ji Wanqing ang uri ng tao na mahilig magdisiplina. Siya at si Su Qingzhou ay wala sa bahay. Kung hahayaan silang mag-isa ng ganito, posibleng mangyari ang isang malaking insidente. Siyempre, sa pagkakataong ito, sapat na ang insidente. Mga ordinaryong tao, paano nila kayang magsunog? Tinatayang galit din si Su Qingzhou sa kanya doon. Ano ang mali sa pagtuturo sa steamed bread na magsunog? Tita Jiang, huwag kang mag-alala, kung hindi ka maaaring manatili sa bahay, pumunta ka sa tabi ni Yaoying sandali, at babalik ako at haharapin ito. Ito ay nangyari na ang bahay ni Feng Yaoying ay nasa Belu County din, kaya ito ay maginhawa upang manatili sandali. Kaagad na kinausap ni Ye Fan sina Sally Ye at ni Iwuyo, at mabilis na bumalik sa Huahay. Madilim na nang makauwi kami. Dumating si Ye Fan sa nasunog na mansyon at tumingin sa madilim na lugar. Tila kakailanganin ng oras para ma-overhaul ito. Bagamat sinabi niyang hindi siya kapos sa pera, ang ganitong bagay ay nakakainis kung tutuusin. Pagdating ko sa bahay ni Feng Yaoying, nandoon na ang lahat. Bihira para kay Feng Yaoying na magkaroon ng napakaraming bisita sa bahay, at abala siya sa pagluluto ng hapunan para sa lahat, habang si Ji Wanqing ay tumutulong. Nang makita ang pagbabalik ni Ye Fan, ang lahat ay natural na nag-uusap tungkol sa kung ano ang sunog sa araw. Napangiti si Ye Fan na nahihiya, at tiniyak sa lahat na tuturuan niya ng mabuti sina Tuan Chuan at Manto, hindi ang susunod na halimbawa. Ngunit tumingin siya sa kaliwa at kanan, ngunit hindi niya makita ang mga figure ng dalawang maliliit na lalaki, kaya hindi niya maiwasang magtanong, nasaan sina Tuan Chuan at Manto. Sa itaas, pagkatapos pumunta dito, hindi siya bumaba, at alam ng bata na nagkamali siya, magaling ka sabihin mo sa kanya, sabi ni Feng Yaoying. Tumango si Ye Fan, oras na para kumain. Kadalasan, uupo si Tuan Chuan sa hapagkainan at maghihintay ng hapunan. This time, hindi man lang siya bumababa nang maamoy niya ang bango ng kanin, kaya nakakakilig talaga. Umakyat si Ye Fan, nag-check, at pumasok sa isang guest bedroom. Sa unang tingin, walang tao sa silid, ngunit isang kobrekama sa kama ang nakausli sa isang burol. Ngumiti si Ye Fan, lumapit at iniunat ang kanyang kamay upang dahan-daang iangat ang kobrekama. Oo nga, nakita ko na si Tuan Chuan ay may hawak na steamed bun, isang batang babae at isang maliit na luwo ang may hawak na grupo para may naitan. Itinaas ni Tuan Chuan ang kanyang ulo at nakitang bumalik na ang kanyang ama. Sa kanyang malalaking pulang mata, may bakas ng kaba at takot, at mahina niyang tinawag, tatay. Walang ekspresyon si Ye Fan, tumingin sa kanyang anak saglit, at iniunat ang isang kamay. Nakaraan. Sa sobrang takot ni Tuan Chuan ay mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi naglakas loob na tumakas, kaya niyakap niya ng mahigpit ang steamed bun. Ngunit pagkatapos maghintay ng 3 segundo, marahang hinawakan ng kamay ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinimas ang kanyang magulong buhok. Pawis na pawis ako, hindi mainit sa ilalim ng kobrekama, nakangiting sabi ni Ye Fan. Natagpuan ni Tuan Chuan na hindi siya binugbog ni Ye Fan, kaya't maingat niyang itinaas ang kanyang ulo, napangiti ang kanyang bibig na may luha sa kanyang mga mata, at sinabing, tatay. Alam ni Tuan Chuan na mali ito. Hindi na ako mangangahas sa susunod. Umupo si Ye Fan sa kama, itanong, pagkatapos sabihin mo sa akin, ano ang mali? Nabulunan si Tuan Chuan at sinabing, ako, hindi ko dapat hayaang masunog ang bahay ng mga steamed buns. Maaaring masunog ng mga steamed bun ang mga tahanan ng ibang tao. Tanong ni Ye Fan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mabilis na umiling si Tuan Chuan na parang kalansing, hindi naman. Well, ano pa ba ang mali? Tanong ulit ni Ye Fan. Umiling si Tuan Chuan, hindi ko alam. Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, dahil alam mong may nagawa kang mali, bakit ka nagtatago sa ilalim ng kobrekama? Kung gumawa ka ng mali, kailangan mong harapin ito ng buong tapang at itago mula sa ang iyong mga salita. Nasunog ang bahay, na nagdulot ng kaguluhan kina Tita Jiang, Lolo, at Sister Wanqing, na nagagalit sa iyong ina, at nag-aaksaya ng maraming pera. Dapat kang humingi ng tawad sa lahat sa lalong madaling panahon, at ay pangako mo sa kanila na hindi ka nagagawa ng ganitong uri ng pagkakamali sa hinaharap imbes na magtago dito, alam mo ba? Oo, masiglang tumango ang dalaga, naiintindihan ko, bababa ako at hihingi ng paumanhin sa lahat, at nangangako na hindi ako magiging ganito sa hinaharap. Hinawakan muli ni Ye Fan ang steamed bun at sinampal ang maliit na si Lu Wu sa ulo ng ilang beses, bata, ikaw din. Kahit anong lakas ng loob mong huminga ng apoy, hindi kita bibigyan ng masarap. Naiintindihan ko ng mabuti, ngunit nakikilala ko rin ang kagalakan, kalungkutan ng mga tao, at tila napagtanto na ang kapaligiran sa bahay ay napakasama sa oras na ito ay ang aksidente, may takot sa kanyang mga mata, ang mga tainga ay nakalatag, at siya ay hindi masigla gaya ng dati. Hindi alam ni Ye Fan kung paano sasabihin sa batang ito.
Kung tutuusin, hindi siya marunong makipag-usap. Hindi niya talaga kayang parusahan siya. Okay, bumaba na tayo para kumain, sabi ni Yefan habang tinatapik ang likod ng kanyang anak. Pinunasan ni Tuan Chua ang kanyang mga luha at bumangon sa kama. Ngunit sa sandaling bumangon siya sa kama, nakita ni Yefan na talagang may dalawang bag ng bond sa upuan na iniwan ng babaeng ito. Tuan Chuan, ano ito? Dinampot ni Yefan ang tinapay at nagtanong na may kalahating ngiti. Ang mukha ni Tuan Chuan ay naging pulang mansanas, at iniyuko niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Tuan Chuan ay hindi nang ahas na bumaba upang kumain, ngunit si Tuan Chuan ay natatakot na magutom. Halos hindi na humagalpak sa tawa si Yefan, ngunit ngayon ay kailangan niyang magpanggap na isang mahigpit na ama, ibinaling ang kanyang ulo at pinipigilan matapos bumalik sa ngiti, seryoso niyang sinabi, huwag kang masyadong mad-ulash, mapaparusahan ka kung mali ka. Pagkatapos ng hapunan ngayong gabi, kailangan mong maghugas ng pinggan. Sinabi ni Tuan Chua na, hanggat hindi niya hinayaang kumain siya ng mas kaunti, handa siyang maghugas ng pinggan at chopstick. Sa ibaba, medyo kinakabahan ang mga matatanda. Kahit galit sila sa mga bata, ayaw nilang mabugbog. Nang bumaba si Yefan kasama sina Tuan Chuan at Manto, nabuhayan siya ng loob nang makitang tila hindi naturuan ng leksyon ng bata. Sa kabilang banda, si Tuan Chuan ang unang tumakbo kay Tia Jiang, at sinabing may taos-pusong mga mata, paumanhin, Lola Jiang, mali si Tuan Tuan, hindi na ako mangangahas sa susunod. Hindi nagtagal, isa-isang lumapit muli si Tuan Tuan sa iba. Humihingi ng tawad, at kahit nasabihin ito sa harap ni Feng Yaoying, na ikinatulala ni Feng Yaoying. Pagkatapos kumain, nagkusa si Tuan Chuan na maglinis ng mga pinggan, tumayo sa bangkito, at tinuruan ni Ji Wanqing na maghugas ng mga pinggan sa tabi ng lababo. Si Tita Jiang at Zhou Xinjiang ay lubos na nasisiyahan sa resulta, ngunit hindi sila nagalit. Sa pagtingin sa eksenang ito, hindi mapigilan ni Feng Yaoying na magbiro kay Yefan, hindi ko akalain na magaling ka pala sa pagtuturo sa mga bata. Saan mo natutunan ito? May iba pang bata sa labas, di ba? Tumingin si Yefan sa kanyang anak na nag-aaral kung paano maghugas ng pinggan, at may bakas ng mapait na alaala sa kanyang mga mata, noong bata pa ako, may nagawa akong mali, at iyon ang itinuro sa akin ni Din Li. Ngumiti si Feng Yaoying. Mahina siyang napabuntong hininga, kahit na si Yefan ay gumawa ng malalaking tagumpay ngayon, hindi niya maaaring hayaang bumalik sa kanya ang mga umalis. Sa sandaling ito, may naalala si Tita Jiang at tinampol niya ang kanyang hita, nga pala, Wanqing, huwag kang masyadong abala sa paghuhugas ng pinggan, labas muna tayo sa mall. Sarado na ang mall mamaya. Nakinig si Ji Wanqing, tila may iniisip, nahihiyang ngumiti at tumango. Nagtaka si Yefan, bakit ka nagmamadaling pumunta sa mall sa gabi? Hindi ka ba pwedeng pumunta sa araw? Kabanata 1674 na lihim. 1674. Hindi nagbubukas ang mall hanggang alas 10 ng araw, huli na. Bumangon si Tia Jiang at bumantong hininga, hindi ko na kailangang pumunta, ang wardrobe ng kwarto ni Wanqing ay nasusunog, kaya bakit hindi ka bumili ng damit bukas? Gawin mo. Nagulat si Yefan, may importante ba para sa Wanqing bukas? Bumulong si Feng Yaoying sa tabi niya at ngumiti, nakahanap si Tita Jiang ng magandang blind date para kay Wanqing. Bukas ang araw ng pagkikita. Blind date. Saglit na natigilan si Yefan, pagkatapos ay tumingin kay Ji Wanqing, na nahihiya na yumuko, iniisip ang malalim na eksenang nakita niya sa pintuan ng silid ng babae, at ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Bakit parang gulat na gulat ka, hindi ba normal lang na magpakasal ang lalaki sa babae para magpakasal? Napangiti si Feng Yaoying, hindi mo ba iniisip na masama ito? Ngumuso si Yefan, hindi ko na nasabi. Ano, medyo aksidente lang. Tumawa si Zhou Xinjiang, Wanqing, itong babaeng ito, manatili sa bahay at hindi lumalabas para makihalubilo, ang blind date ay isa ring magandang paraan. Oo, kahit na ang edad na ito ay hindi masyadong bata, ito ay ang edad ng isang batang babae na nagtapos ng kolehiyo ngayon, ngunit kailangan ng oras upang umibig, sabi ni Tita Jiang. Hindi napigilan ni Yefan na tanungin si Siang Ji Wanqing, Wanqing, payag ka ba, kung masyadong nag-aatubili, maaari mong direktang sabihin kay Tita Jiang. Ngumiti si Ji Wanqing at sinabing, oo, hindi ako pinilit ni Tita Jiang, Kuya Yefan. Huwag mong sabihin iyan. Galit ding sinabi ni Tita Jiang, tama, Yefan, sa tingin mo ba pinilit ko si Wanqing na makipag-blind date? Tinanong ko ang lahat ng ito kay Wanqing para sa kanyang ikabubuti. Narinig ni Yefan ang sinabi ng mga babae, kaya tumanggaw siya, tumayo at sinabing, pagkatapos ay ihahatid ko si Wanqing palabas, mas mabilis akong magmaneho. Okay lang, lalaki ka, at alam mo na gustong makita ng mga lalaki kung ano ang suot ng mga babae ngayon, masayang sabi ni Tita Jiang. Kung gayon, salamat Kuya Yefan, guguluhin kita muli. Natural na naalala ni Ji Wanqing na noong una siyang tumira sa Huahay, dinala siya ni Yefan para bumili ng damit. Pagkalipas ng ilang minuto, pinaandar ni Yefan ang kotse ni Feng Yaoying at dinala si Ji Wanqing sa kalapit na Yule Shopping Mall. Sa kotse, medyo tahimik ang kapaligiran, hawak ni Yefan ang manibela gamit ang isang kamay at nakasandal sa pinto gamit ang isa, may iniisip sa kanyang isipan.
Matapos maghintay ng higit sa 10 minuto, tila medyo natahimik si Ji Wanqing, kaya't itinuro niya ang isang construction sign sa kalye sa kanyang harapan at sinabing, "Tingnan mo, Kuya Yefan, ang lugar na inatake noong nakaraan ay tila malapit ng ayusin. Ngayon, ang mga manggagawang iyon ay nagtatrabaho araw at gabi, napakahirap." Sinabi ni Yefan na, kung tutuusin, ang sentro ng lungsod ay may malaking epekto. Kailangan itong makumplito ng mabilis. Gayunpaman, maliit ang pagkalugi sa ekonomiya. Kung hindi dahil sa iyo, kapatid na Yefan, daan-daang pamilya ang magdurusa, nakangiting sabi ni Ji Wanqing. Tumingin si Yefan sa babae at sinabing, "Wala ka bang sasabihin?" Saglit na natigilan si Ji Wanqing, medyo naninigas ang kanyang ekspresyon, "Anong ibig mong sabihin, Kuya Yefan?" Hindi ako nagsasalita. Napabuntong hininga si Yefan at sinabi habang nagmamaneho, "Naisipan mo talagang mag-blind date. Kung para alagaan ang damdamin ni Tita Jiang, hindi mo na kailangang gawin ito." Napangiti si Ji Wanqing ng maluwag, "Kayong fan brother fan, kahit na hindi ako isang napakatalino na babae, hindi ako tanga para gawing biro ang kasal. Talagang nag-aalala si Tita Jiang para sa akin at gusto niyang lumabas ako at maghanap ng kasintahan para gumawa ng mga plano para sa hinaharap, ngunit ito ay talagang hindi mali. Ako ay dinala ng aking ama sa angkan ng Hui mula pa noong ako ay bata, ngunit sa katunayan ang pamilyang Ji ay hindi ako itinuturing na isa sa kanila. Sa katunayan, wala akong pinagkaiba sa isang ulila. Tulad ko, wala akong family background, at walang pinag-aralan o karera. Saan ako manggagaling? Isang babaeng hindi man lang kilala ang tungkol sa akin, ang kanyang mukha ay hindi maganda. Sobrang kontento na ako na makilala ang isang pamilya tulad ni Yefan na maganda ang pakikitungo sa akin. Gayunpaman, hindi ako maaaring manatili sa iyong bahay sa buong buhay ko, nabubuhay ng walang kabuluhan, kung mayroong isang angkop na kapareha sa pag-aasawa. Gusto ko ring bumuo ng isang mainit na pamilya, at pagkatapos ay makahanap ng trabaho, at mababayaran kita sa hinaharap. Ikaw hindi na kailangang kumain at mabuhay para sa wala. Ikaw ngayon ay nagluluto, naglalaba, naglilinis, at madalas na nagko-commute papunta at pauwi sa paaralan. Kung kukuha ka ng parehong yaya, aabutin ka ng 20,000 sa isang buwan sa Huahay. Ang edukasyon, karera, ang mga bagay na ito ay mahalaga, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magtrabaho sa labas, ito ay trabaho. Sa pamilya namin, mahirap kulang sa iyo, kaya hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo, sabi ni Yefan. Si Ji Wanqing ay nagpapasalamat na nakatingin sa lalaki, salamat sa pagsasabi niyan. Brother Yefan, hindi ko inaasahan na ganito mo pala ako mababaliw. Silly girl, huwag mong isipin na naawa ako sa iyo at dinala kita sa bahay ni Ji, lumabas ka at iwan ka sa bahay ko. The advantages of you, napansin ko simula pa lang nung una kitang makilala. Ikaw ay napakasipag at matyaga. Ang susi ay napakabait mo. Napakagaan ng loob ko kapag nasa bahay ka. Ano man ang iniisip ng iba, ngunit sa aking paningin, ito ay mas mahalaga kaysa sa akademikong background o isang bagay. Sabi ni Yefan. Ibinaba ni Ji Wanqing ang kanyang ulo at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay, "Brother Yefan, please stop talking. Hindi ako ganoon kagaling." Si Yefan ay hindi nakaimik, nagsasabi lang siya ng totoo, walang dapat ikatuwa, kaya mabilis niyang binago ang kanyang mga salita at sinabing, "Okay, dahil gusto mo talagang magkaroon ng blind date, kaya nirerespeto ko ang iyong intensyon. Pero sino ang blind date? Nakakita ka na ba ng mga larawan o anuman? Para saan? Anong ginagawa mo sa bahay? Ano ang mga pangunahing tauhan?" Natigilan si Ji Wanqing saglit, saka ngumiti. "Puchi, Brother Yefan, bakit parang magulang ka? Magulang ako. At saka, hindi ba pwedeng pakialaman ng kapatid ko ang kapatid ko? Dinala kita mula sa bahay ni Ji patungong Huahay, at babantayan kitang magpakasal sa hinaharap." Sabi ni Yefan. Nahihiyang sinabi ni Ji Wanqing, "Sa totoo lang," at pagkatapos ay sinabi ni Tia Jiang na galing siya sa kanyang bayan, ngunit nagtapos sa Huahay University at ngayon ay nagtatrabaho sa IT. Ang may-ari ng bahay na umupo ng bahay, kilala si Tita Jiang, sumayaw ng square dance ng magkasama, at pagkatapos ay inirekomenda ito. Ilang beses na nagsalita si Tita Jiang at naisip niyang magaling siya, kaya binigyan niya ako ng pagpapakilala. "Nakita mo na ba ang iyong larawan?" Tanong ni Yefan. Tumango si Ji Wanqing, sabi niya. "Wala akong pakialam sa birthmark sa mukha ko." Bagamat medyo nag-aalinlangan si Yefan, hindi maginhawang magsabi ng kahit ano pa. Kung talagang makakahanap si Ji Wanqing ng magandang tahanan, dapat din niyang pagpalain. Pagkatapos ng shopping mall, dinala ni Yefan ang babae upang mabilis na mag-scan ng isang tumpok ng mga damit, at bumili ng 2 bagong bag at isang set ng mga produkto ng pangangalaga sa balat. Paulit-ulit na sinasabi ng babae na hindi, ngunit walang pakialam si Yefan. Pagkatapos kong bilhin ito, natakot ako na ang babae ay hindi sapat upang lumabas. Pagbalik ko sa bahay ni Feng Yaoying, tinawagan ni Yefan si Ji Wanqing bago bumaba ng kotse. "Wanqing, Tumalikod ang babae at sinabing, "Ha? Kuya Yefan, may natitira pa ba?"
Umiling si Yefan, komplikado at seryoso ang kanyang mga mata at nagsabi, alam ko, mayroon kang ilang mga sekreto, maaaring hindi maginhawang sabihin, ngunit nagtitiwala ako sa iyo, kaya hindi kita tatanungin. Kung tutuusin, baka mas marami kang oras sa pamilya ko kaysa sa sarili ko, kaya tinatrato rin kita bilang miyembro ng pamilya. Kung sasabihin mong, may problema ka o tinatagong bagay, dapat mong tandaan na palagi akong magiging isang taong mapagkakatiwalaan mo, alam mo ba? Nagniningning sa dilim ang matingkad na mga mata ni Ji Wanqing. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, kinagat niya ang kanyang mga labi at ngumiti at tumango, Kabanata 1675 Hometown. 1675. Nanatili sa bahay ni Feng Yaoying ng isang gabi. Bagamat nagpalit sila ng bahay, dahil nasa iisang komunidad sila at magkatulad ang mga uri ng kwarto, lahat ay hindi naging komportable. Dahil linggo noon, hindi na kailangang ipadala si Tuan Chuan sa paaralan, ngunit tumawag si Su Qingzhou ng madaling araw at hiniling kay Yefan na dalhin ang kanyang pamilya sa ibang bahay sa Huahai, at pansamantalang tumira sa ibang bahay. Si Su Qingzhou ay mayroon ding ilang bahay sa Huahai, at walang kakulangan sa mga tirahan. Malinaw na ayaw niyang manatili ang kanyang pamilya sa tahanan ni Feng Yaoying. Alam ni Yefan ang iniisip ng babae, at wala siyang sinabing mali. Bagamat sa tingin niya ay hindi mahalaga, pumayag pa rin siyang ilipat ang buong pamilya sa hapon. Natural na naiintindihan ito ni Feng Yaoying, kakaiba kung mapapayagan ni Su Qingzhou ang buong pamilya na lumipat sa bahay ni Feng Yaoying ng bukas palad. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang maghintay sa hapon ay dahil pupunta si Ji Wanqing sa isang blind date sa umaga. Pagkatapos ng almusal, hinimok ni Tia Jiang si Ji Wanqing na umakyat sa itaas upang maghanda. Makalipas ang mahigit isang oras, nang bumaba si Ji Wanqing, nahihiya ang kanyang mukha, at tila hindi na siya makalakad. Nagsuot ng light make-up si Ji Wanqing, at nagsuot ng bagong mahabang cardigan na may light pink na wool, isang blue-pleated skirt, at silver high-heeled na sapatos sa ilalim. Medyo sexy, plain pero fresh ang babae. Kung hindi mo titingnan ang kanyang birthmark, mula sa isang gilid o likod, makikita mo na ang batang babae ay napakaganda kapag siya ay nagbihis ng kaunti. Ang buong katawan ng dalaga, bawat detalye, ay tila nagha-highlight ng dalawang salita, katangi tangi at perpekto. Kumbaga, basta ang kagandahang iniisip ng publiko ay nasasakop niya ang lahat, maliban sa birthmark sa kanyang mukha. Bilang isang magandang babae, nakaramdam ng inggit si Feng Yaoying nang makita niya si Ji Wanqing, inabot niya at tinapik ang braso ni Yefan, at sinabing, Hoy, huwag mo nang banggitin, maliban sa isang birthmark, halos perpekto si Wanqing sa ibang mga lugar. Kapag naglagay ako ng makeup, ang outline ng mukha at mga tampok ng mukha ay nakikita lahat. Ang figure ay hindi matangkad, ngunit ito ay sapat na. Ang mga pangunahing proporsyon ay napakahusay, at ito ay higit pa sa sapat upang maging isang modelo ng eroplano. Si Yefan ay nanunood ng TV kasama si Tuan Chuan sa kanyang mga bisig. Nang marinig ang komentong ito, ngumiti siya at tumingin kay Ji Wanqing na may bakas ng pag-iisip sa kanyang mga mata. Nang marinig ito ni Tia Jiang, siya ay labis na ipinagmamalaki, tama, sinabi ko na ito noong una, kaming mga Wanqing ay simpleng magagandang embryo. Ngayong na-develop na ang gamot, malaking bagay na ang pag-opera, baka mawala ang birthmark sa mukha. Anong operasyon ang ginagawa mo? Ang Wanqing ay napakahusay na, at ang kagandahan ng kaluluwa ay mas mahalaga, sabi ni Zhou Xinjiang. Namula si Ji Wanqing at kinuyam ng mahigpit ang kanyang kamay na hawak ang bag, Tita Jiang, huwag mo akong pag-usapan, ako. Ni hindi ako marunong magbihis. Tinulungan ako ni Kuya Yefan na pumili ng damit. Ayos lang, tama na, Wanqing, hindi kita sasamahan dyan, alam mo naman ang address, ang blues na kape, 10 minuto lang ang patak, sabi ni Tita Jiang. Hindi mo na ako kailangang samahan, ako na mismo ang pupunta. Kinabahan din si Ji Wanqing. Pagkatapos niyang magpaalam sa lahat, lumabas siya ng pinto. Maging matapang, huwag masyadong mahiya, tumawag kung mayroon kang anumang mga katanungan. Patuloy na iginiit ni Tita Jiang. Napabuntong hininga ang isang grupo ng mga tao nang makita nila ang nag-aalalang hitsura ni Tita Jiang. Si Tia Jiang, na walang anak, ay talagang tinuturing si Ji Wanqing bilang isang anak na babae. Nang sumakay si Ji Wanqing ng taxi, at hindi nagtagal pagkaalis niya, biglang sinabi ni Tita Jiang kay Yefan, Yefan, sumakay na tayo. Isang tingin. Natigilan si Yefan at mapait na ngumiti, Tita Jiang, ikaw. Hindi mo ba sinabi na hindi ka sasama sa kanya? Oo, hindi ako sasama sa kanya, palihim akong pupunta. Si Tita Jiang, na bakit ang walang kaalam-alam, na hitsura ng disgust, tinulak ang mga balikat ni Yefan, at sinabing, sa tingin mo, kung sasama ako sa kanya, kabahan siya ng husto. Pumuslit tayo doon, humanap ng lugar sa kafe, at tahimik na tumingin. Maganda ang iyong pandinig at naririnig mo ang kanilang pinag-uusapan. Sa ganitong paraan ay nakakaramdam ako ng kagaanan. After all, first blind date ito ni Wanqing, pwede ko ba siyang bantayan? Dinala mo siya mula sa angkan, kaya dapat kang magkaroon ng ilang merienda, tama ba? Hindi mapigilan ni Yefan na humanga, sabi ni Jiang. Matanda pa at maanghang, niloko lahat.
Parang siya lang ang sumabay sa kanya, kung hindi ay hindi maririnig ng iba kapag nasa malayo sila. Kaagad na tinanong ni Ye Fan si Feng Yaoying na alagaan si Tuan Chun, habang nagmamaneho siya, kinuha si Tia Jiang, at pumunta sa kafe. Tila matagal nang nagsagawa ng on-the-spot na investigasyon si Tita Jiang dito, pumarada sa likod ng pinto, at pagkatapos ay tinawag ang isang empleyado ng kafe at dinala silang dalawa sa isang nakatagong upuan sa ikalawang palapag. Noon lang nalaman ni Ye Fan na inayos na ni Tia Jiang ang lahat ng upuan ng maaga, at binayaran ng tindahan para ayusin ito. Si Ji Wanqing at ang blind date boy ay nakaupo para lang makita nila sila, ngunit mahirap para sa kanila na mapansin ang kanilang panig. Sa oras na ito, sa matikas na upuan, may isang binata at babae na nakaupo at nagkukwentuhan. MSG, napakaganda at kaakit-akit ng iyong pangalan. Pangalan ba ng tatay mo? Ang lalaking naka-white shirt, gray na baseball jacket, na may maikling buhok na mukhang maaraw, at nakasuot ng salamin, ay isang lalaking may salamin sa ngayon. Tiningnan niya ng marahan ang dalaga. Medyo kinabahan si Ji Wanqing, tumango siya habang nakabusangot ang bibig at ngumiti, oo. Oo, ang pangalan ko ay Shu Weili, na mas masahol pa sa pangalan mo, hehe. Hindi, mabuti, sabi ni Ji Wanqing na may mahinang ngiti. Umorder ang dalawa ng isang pot ng black tea. Sa sandaling ito, nagbuhos si Shu Weili ng tsaa para sa babae at nakangiting sinabi, Miss Ji, bihira ang apelyido mo. Saan ang iyong bayan? Sinabi ni Ji Wanqing, salamat. Hawak ang tasa ng tsaa, bamulong siya, ampun ako ng aking ama, at hindi ko alam kung saan ang aking tunay na bayan. Nako, narinig ko na rin, baka meron din ang biological parents mo. Ang hirap, saan ka lumaki? Nakangiting sinabi ni Shu Weili, ang aking bayan ay mula sa Xian Province, 108,000 milya ang layo, haha, mula sa isang batang tagabayan. Nahihiyang ngumiti si Ji Wanqing, ganun din ako, wala ako sa lungsod noong bata ako, ang bayan ko ay nasa Kunlun. Kunlun? Aling probinsya ang lungsod? Tanong ni Shu Weili. Napakurap si Ji Wanqing, basta. Ang Kunlun Mountains. Kunlun Mountain. Ang ekspresyon ni Shu Weili ay tumigas saglit, bago siya tumawa. Oh, ayan, ang hangin ay dapat na maganda. Hehe, hehe. Ngumiti si Ji Wanqing at tumango. Oo, napakasarap ng hangin. Tila walang ideya si Shu Weili kung ano ang kukunin, kaya kinailangan niyang magsimulang humajijek doon. Hindi napigilan ni Ye Fan sa ikalawang palapag, at pinunasan ito ng isang kamay. Bibig, huwag hayaang tumawa ng malakas. Si Tita Jiang sa kabilang banda ay naiinip at nagtanong sa mahinang boses, Ye Fan, ano ang pinag-uusapan nila? Bakit nakangiti ang Xiaoshu na iyon? Nakakatuwa ba? Walang sasabihing mali si Wanqing. Umiling si Ye Fan at sinabing, hindi, nagtanong lang sila sa isa't isa kung saan ang kanilang bayan, at walang sinabing espesyal. Pwede bang tumawa? Tapos parang ang ganda ng atmosphere ng chat, may play and game. Tuwang-tuwa si Tita Jiang at hinawakan niya ang magkabilang kamay. Matapos mag-chat ng ilang sandali sina Ji Wanqing at Shu Weili, sa wakas ay nakakuha ng lakas ng loob ang babae sa unang pagkakataon at nagkusa na magtanong. Mr. Shu, ikaw. Wala ka talagang pakialam sa birthmark sa mukha ko. The girl looked at each other nervously. Mga detalye ng Kabanata 1676. 1676. Walang pakialam si Shu Weili, at masayang sinabi, ano ba? Hindi ako yung tipo ng tao na mababaw ang tingin sa itsura. Kung gusto mong magsama ng mahabang panahon, mahalaga ang karakter at puso ng mga tao. At saka, pinanganak ako sa isang mahirap na lalaki, makakapag-asawa at magkakaanak, napakasayang magkaroon ng masayang pamilya. Ngayon, sa lungsod na ito, hindi madaling makatagpo ng isang babaeng handang pakasalan ng isang dayuhan na tulad natin na walang bahay o sasakyan. G. Nakinig si Wanqing at tumango. Sabi, ngunit wala pa akong matatag na trabaho, at wala pa akong pinag-aralan. Nabalitaan ko na isa kang nangungunang estudyante na nagtapos sa Huahai University. Di bale, dahan-dahan kang makakahanap ng trabaho, at sana sa sarili kong pakikibaka, hayaan mong mabuhay ng masaya ang kalahati. Ako ay technician lang ng kumpanya ngayon, ngunit susubukan ko ang lahat ng aking makakaya upang lumikha ng isang karera, sabi ni Shu Weili nang may kumpiyansa. Iyon lang. Hindi ko inaasahan na ganoon ka pala ka-enterprising. Kinagat ni Ji Wanqing ang kanyang mga labi at ngumiti at humigop ng tsaa. Nagpatuloy sa pakikipag-chat, habang si Tia Jiang sa itaas ay hinimok si Ye Fan na ihatid ito sa lalong madaling panahon, sa takot na mawalan ng anumang mga detalye. Pagdinig ang mga salita ni Shu Weili, si Tia Jiang ay masayang tumango at pinuri, ang binatang ito ay talagang magaling. Ang mga lalaki ay hindi natatakot sa mababang background, ngunit sila ay natatakot na hindi ma-motivate. Mukhang nahanap na nila ang tamang tao. Tumingin si Ye Fan kay Shu Weili, tumingin pataas at pababa, nag-iisip. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras na paghihintay, tumingin si Shu Weili sa kanyang relo at sinabing, malapit ng tanghalian, Miss Ji, iniimbitahan kitang kumain sa labas, at pagkatapos ay magpatuloy sa pakikipag-chat. Nagtaka si Ji Wanqing, hindi ka ba kumakain dito? Mayroon bang makakain dito? I don't like Western food very much.
And this kind of cafe is expensive and not very good, I'll take you to try one of my favorites. Ang maliit na restaurant ang lasa ng hometown ko. Sinabi ni Shu Wiley, na itinuro ang labas, pumunta ka lang sa 2 kalye, at hindi hihigit sa 10 minuto ang paglalakad doon. May katuturan din si Wanqing. Siya ay isang taong matipid, kaya pumayag siya sa mainit na paanyaya ng kabilang partido. Shu. Iniscan ni Wiley ang QR code sa mesa, binayaran ang pera, at tumayo at umalis. Ye Fan, para saan sila? Nagmamadaling tanong ni Tita Jiang nang makita niya ang dalawa na naglalakad palabas ng kafe. Lalabas daw siya para kumain, may restaurant na ang sarap ng hometown niya, and it takes 10 minutes to walk there, Ye Fan said. Oo, dinala ko sila upang tikman ang mga pagkain mula sa aking bayan. Mukhang interesado ang taong ito. Tumayo si Tita Jiang at sinabing, okay, balik din tayo. Tanong ni Ye Fan, huwag mo nang tingnan pa. Ano sa tingin mo? Lumabas ka, nakakahiya makita ni Wanqing. At saka, magaan ang loob ko na makita silang maayos na nag-uusap. Tumawa si Tita Jiang. Si Ye Fan ay hindi mapalagay, tara na, magdadrive ako, at hindi ako mahahanap. Nagtaka si Tita Jiang, Ye Fan, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ka ba nasisiyahan sa Xiaoshu na iyon? Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila at sinabing, lumabas muna tayo, para hindi maliga, pag-usapan natin ito sa daan. Bagamat naguguluhan si Tita Jiang, naniniwala siya na si Ye Fan ay hindi magiging walang layunin, kaya nagmaneho siya pababa at sumunod. Sa pamamaraan ni Ye Fan, napakadaling subaybayan silang dalawa nang hindi na didiscover. Magagawa ito sa pamamagitan ng maayos na paghila sa tabi at paglalayo. Si Ji Wanqing ay naglalakad kasama si Shu Wiley. Matapos tumawid sa isang kalye, pagkatapos maglakad ng 7 o 8 minuto, may isang lumang residential area sa harap. Shu. Pinag-usapan ni Wiley ang mga kaugalian ng kanyang bayan sa daan at patuloy na nagsasalita. Makalipas ang 7 o 8 minuto, nakinig ang dalaga at nalaman niyang tila walang makakain sa malapit. Natarante siyang tumingin sa paligid at nagtanong, meron bang restaurant dito? Pumunta ako sa isang maliit na tindahan sa ilalim ng gusali, hindi kalakihan ang tindahan, ngunit masarap ang lasa, nakangiting sabi ni Shu Wiley. Oh, tumanggo si Ji Wanqing. Bagamat matagal na siyang nasa Huahai, hindi siya tumatakbo, kaya hindi siya pamilyar dito. Nang makarating ang dalawa sa entrance ng eskinita ng 2 lumang gusali, biglang hinawakan ni Shu Wiley ang braso ni Ji Wanqing at hinayla ito paarap sa kanya. Natigilan si Wanqing, at bago pa siya makasigaw, idiniin ni Shu Wiley ang isang panyo sa kanyang bibig. Ma'am. Hinaampas ni Ji Wanqing nang malakas ang braso ni Shu Wiley, sinusubukang hawakan ang buhok nito, ngunit sa pagmamadali, nawala ang kanyang bag. Shu. Hindi inaasahan ni Wiley na kaya nitong magpumiglas ng husto ang dalaga, at matapos siyang masuffocate ng 7 o 8 segundo, hindi pa rin siya hinimete. Gayunpaman, mas malakas ang kanyang lakas, at direktang pilit niyang kinaladkad si Ji Wanqing papunta sa eskinita upang walang makakita dito. Sandali, isang kalbong matabang lalaki na may gintong kwintas ang sumugod sa eskinita, tumitig, bakit hindi pa mahihina ang batang babaeng ito? Hindi ko alam. Dahil ba kulang ang gamot? Sumimangot si Shu Wiley. Ang kalbo. Si Ji Wanqing ay idiniin sa dingding, at nang makita niya ang matabang lalaki na nagdadala ng karayom, ang kanyang mga mata ay napuno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Natakot. Ngunit nang ang karayom sa kalbong ulo ay tumutusok sa leeg ni Ji Wanqing, isang kamay ang lumitaw na parang kidlat at inalis ang karayom. Mataba. At si Shu Wiley ay mukhang nataranta, hindi nila naiintindihan ang nangyayari, at nang lumingon sila, nalaman nilang may biglang ibang tao sa tabi nila. Kinuha ni Ye Fan ang syringe at tiningnan ang gamot sa loob. Malungkot siyang kumunat ang noo at sinabing, ito ba ay pampamanhid na ibinibigay sa mga hayop? Ginagamit mo ito upang talunin ang mga tao. Hindi ka ba natatakot na mamatay? Narinig ni Wanqing ang boses ni Ye Fan, tumulo ang nasa sabik na luha. Ano? Sino ka? Nang makitang nahayag ang bagay. Direktang hinarang ni Shu Wiley si Ji Wanqing sa harap niya. Ang kalbong matabang lalaki sa tabi niya ay naglabas ng isang punyal at idiniin ito sa leeg ni Ji Wanqing, anak, lumuhod ka. Hawakan ang iyong ulo gamit ang 2 kamay. Kung hindi, papatayin kita. Hindi. Pagkatapos magsalita ni Fatty, ang punyal sa kanyang kamay ay nahulog na sa kamay ni Ye Fan. Dumiretso ang mga mata ni Fatty, at nakatitig sa walang laman na kamay. Sa sumunod na segundo, sinipa siya ni Ye Fan sa buto ng paa. Naramdaman ni Fatty na diretsyong nabali ang buto ng kanyang binti, at ang sakit ay napakasakit kaya nahulog siya sa lupa at sumigaw. Napatulala si Shu Wiley, at gaano man siya kapurol, nakikita niya na ang taong nasa harap niya ay hindi niya kayang guluhin. Ikaw, isa ka bang sinaunang martial artist? Naisip ito ni Shu Wiley. Kung tutuusin, ngayong muling nabubuhay ang sinaunang martial arts, hindi na mahirap makakita ng mga martial artist. Wanqing. Sumugod si Tita Jiang sa sandaling ito, tumakbo siya ng dahan-dahan pagkababa ng sasakyan, at dumating lang sa ganitong oras.
Nang makita ang eksena sa kanyang harapan, si Tia Jiang ay nabalisa at nagalit. Bagamat hindi niya alam ang nangyari, malinaw na hindi magandang bagay si Shu Weili. Huwag kang pumunta dito. O papatayin ko siya. Alam ni Shu Weili na ang dalawa ay pamilya ni Ji Wanqing, at agad na naging mas nataranta. Bastard, nang makitang hawak ni Shu Weili si Ji Wanqing na hostage, itinaas ni Tia Jiang ang kanyang manggas at nagmamadaling umakyat para bigyan si Shu Weili ng isang sampal sa mukha. Shu. Hindi akalain ni Weili na si Tia Jiang ay isa ring sinaunang martial artist. Kahit na siya ay matanda, ang kanyang paglilinang ay hindi mataas, ngunit ang manipis na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Tita Jiang. Galit talaga. Ang sampal ay tumama at direktang pinalo si Shu Weili sa lupa. May dugo sa kanyang ilong at bibig. Nontog siya sa pader, at halos hindi na siya makatayo. G. Ibinagsak ni Wanqing ang sarili sa mga bisig ni Tia Jiang, at sumigaw dahil sa hinaing at takot, Tita Jiang. Ay! Huwag kang matakot, kasalanan ko ito, mali ako, hindi ka dapat magdadalawang isip sa kanila, sabi ni Jiang. Nagsisi ang tiyahin at napaluha. Oo. Tiningnan ni Fan ang dalawang lalaki na nahulog na sa lupa, at hindi nagabalang patayin sila. Tutal, nasa komunidad sila, kaya tumawag siya ng pulis at sinabi kay Yao Zhengang, at hiniling na mag-imbestiga. Ngayon, sa field, sinipa lang ni Ye Fan ang mga binti nilang dalawa, kaya hindi na siya nag-abala pang pakialam. Ang pangunahing prioridad ang first blind date ay ganito, nagiging sanhi ng psychological shadows, at hindi ako makasama sa mga lalaki sa hinaharap, na talagang masama. Matapos bumalik sa ang sasakyan, niyakap ni Tita Jiang si Ji Wanqing mula sa likuran. Habang inaalo ang dalaga, may naalala siya at tinanong si Ye Fan na nagmamaneho, Ye Fan, paano mo nakikita na may mali sa pinangalan ng Shu? Wala lang. Ang sabi lang niya mahirap ang pamilya niya at nahihirapan pa siya sa syudad, pero ang relong suot niya ay galing sa Breguet. Bagamat hindi ito mukhang isang high-end na produkto, isa rin itong panimulang presyo ng daan-daang libo. Parang hindi naman. Sa tingin ko ang relo na ito ay isang magandang tugma para sa kanyang mga tao at sa kanyang propesyon. Napabuntong hininga si Ye Fan, talagang nagulat siya sa nangyari. Ngunit kung pag-iisipan mong mabuti, sa lipunang ito na naghahanap ng mukha, ang isang bata at may pag-asa na lalaki ay talagang magiging maasikaso sa isang batang babae na may marka ng kapanganakan sa kanyang mukha, walang background ng pamilya, walang trabaho o edukasyon, nang hindi nakikita ang isang tunay na tao. Malinaw, ang posibilidad ng ganoong bagay ay masyadong maliit. Kaya lang, hindi niya masyadong masabi yun ng masinsinan kaya isang detalye lang ng relo ang binanggit niya. Gayunpaman, may isa pang bagay na nagpapa-interes kay Ye Fan. Tumingin siya sa rearview mirror, naisip ni Ji Wanqing, na umiiyak na may pulang mata at pulang mata, ang eksenang tinakto niya ang kanyang bibig at ilong sa kanyang mga mata. Nag-alinlangan. Kabanata 1677 habang buhay. Pagka-uwi noong 1677. Laking gulat ng lahat nang malaman na may nangyaring ganoon. Lubos na sinisi ni Tita Jiang ang sarili, at pinagalitan pa ang babaeng charter na ipinakilala niya sa telepono, tinanong siya kung paano niya ipapakilala ang gayong kriminal. Ang babaeng charter doon ay talagang walang magawa. Hindi niya talaga alam na ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Shu Weili ay talagang isang kasinungalingan. Si Yao Zhengang ay bihirang makatanggap ng tawag mula kay Ye Fan, kaya natural na nagtrabaho siya ng husto at nalutas ang buong kaso sa hapon. Nakatitig lang pala itong si Shu Weili at ang kalbong matabang lalaki sa ilang mga batang babae na walang magulang at walang family background para gumawa ng panloloko at magbenta ng mga babae. Ang pangalan at mga dokumento ng ID ni Shu Weili ay pawang peke, pati na rin ang kanyang edad at trabaho. Sa pagkakataong ito, tila si Ji Wanqing ay walang mga magulang sa Huahai, walang background, umaasa lamang sa iba, at ang babae mismo ay walang pinag-aralan o formal na trabaho, kaya pakiramdam niya ay napakadaling manlinlang. Sa telepono, gustong-gusto ni Yao Zhengang ang tunay, Mr. Ye, ikaw yan, nahuli mo lang ang dalawang trafficker, mga karumaldumal na bilanggo. Bully those girls who disappeared without the family looking for them, can't attract the society. Pansinin mo, hindi ko alam kung ilang babae na ang naloko nila. Okay. Magagawa mo itong harapin ayon sa batas, pinakamahusay na hayaan silang magpaliwanag ng totoo, saan napupunta ang lahat ng mga babae na niloko at ipinagbili nila, at magkano ang matitipid. Magkano? Napabuntong hininga si Ye Fan. Paulit-ulit na sumang-ayon si Yao Zhengang, sinabi na gagawin niya ang kanyang makakaya. Ibinaba ni Ye Fan ang telepono at tumingin sa mga miyembro ng pamilya sa sala, lahat ay galit na galit. Maliban kay Tuan Chua na walang gaanong alam sa mga bagay na ito, tinutokso nila ang mga steamed buns sa carpet, at ang mga ekspresyon ng lahat ay malungkot at nagagalit. Ito ay isang Diyos, ang mga taong ito ay dapat barilin. Tinapik ni Zhou Xinjiang ang kanyang hita. Pinunasan ni Tita Jiang ang kanyang mga luha at labis na sinisi ang sarili, kasalanan ko ang lahat. Dapat kong obserbahan pa. Kung wala si Ye Fan ngayon at nakita ang problema, ako. Patay na ako. Tita Jiang, huwag mong sabihin yan, gumagawa ka rin ng mabuti para kay Wanqing.
Si Feng Yaoying ay umaliw, paano makikita ng mga ordinaryong tao ang isang sinungaling sa propesyon na ito? Halos araw-araw itong nakikita ng may-ari at nakatago sa dilim. Sabihin mo sa akin. Ang batang si Wanqing na ito ay inabandona sa ilang mula noong siya ay bata pa at muntik ng mamatay. Ang kanyang buhay ay mahirap na. Paano siya hinayaan ng Diyos na makatagpo ng gayong sinungaling? Ito ba? Habang iniisip ito ni Tita Jiang, lalo siyang nagagalit at nagagalit. Nakinig si Ye Fan, nakaramdam ng kaunting inis, tumayo at umakyat sa itaas, nagbabalak na makita kung ano ang kalagayan ni Ji Wanqing. Pagkabalik ng dalaga ay nagtago siya sa kwarto at sinabing gusto niyang mapag-isa at kumalma. Hindi maginhawa para sa lahat na mag-alala tungkol sa kanya, at sinabi nila ang lahat ng dapat sabihin, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay hindi maipaliwanag sa ilang salita. Kumatok si Ye Fan sa pinto, Wanqing, pwede ba akong pumasok? Maya-maya, may sumisigaw na, mula sa loob. Itinulak ni Ye Fan ang pinto at pumasok, at nakita ang batang babae na nakaupo sa kama at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang kinang ng gabi ay lumiwanag sa kalahati ng mukha ni Ji Wanqing sa pamamagitan ng mga saradong kurtina, kaya lang naitago ang birthmark. Parang kalahati ng mukha pagkatapos tumama ang ulan sa mga bulaklak ng peras. Ito ay kasing ganda ng isang piraso ng sining, ngunit ito rin ay nagpaparamdam sa mga tao ng pagkadurog ng puso. Dahan-daang lumakad si Ye Fan papunta sa babae, at pagkaupo, ibinaba niya ang kanyang ulo saglit at sinabing, alam ko, hindi masyadong kapaki-pakinabang ang pag-aaliw sa iyo ngayon, ngunit sana ay maniwala ka. Hindi ganoon kalala ang mundong ito. Tumango si Ji Wanqing, alam ko, kapatid na Ye Fan. Sa totoo lang, nalulungkot ako dahil hindi sinungaling ang taong iyon, unang beses ko pa lang siyang nakilala, at hindi ako makapagsalita ng labis na puot. Ako lang. Ang pagrereklamo ko lang sa sarili ko ay nawala ng saysay ang mga pagsisikap ni Tita Jiang, at nagiging malungkot ang lahat sa pagsunod sa akin. Bakit ang isang bagay na ginagawa ng maraming tao, kapag nangyari ito sa akin, ay nagiging ganito? Totoo bang tao ako? Sa malas. Kaya walang may gusto sa akin mula noong bata ako. Paano ka mag-iisip ng ganito, ikaw ang biktima, lahat ay nagmamalasakit sa iyo dahil gusto kanila, inabot ni Ye Fan at tinapik ang balikat ng babae, kung gusto mong pasayahin si Tita Jiang, paligayahin mo ang iyong sarili. Itinaas ni Ji Wanqing ang kanyang ulo at tumingin sa nakangiting mga mata ni Ye Fan. Sa wakas, hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at niyakap ang braso ni Ye Fan, nakasandaw sa balikat ni Ye Fan at umiiyak. Bahagyang hinawakan ni Ye Fan ang kanyang buhok at pinaiyak ang babae sa abot ng kanyang makakaya. Pagkaraan ng ilang minutong pag-iyak, malungkot na itinaas ni Ji Wanqing ang kanyang ulo at umiiyak na nagtanong, Brother Ye Fan, sisikapin ko ang aking makakaya upang mapagtagumpayan ito. Hindi ako mangangahas na makipag-blind date dahil sa pangyayaring ito. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, hindi kita pinilit na makipag-blind date, kung ayaw mo, humingi ka ng sex, supporter ako ng kapatid ko. You have more than enough in your life. Nagliwanag ang mga mata ni Ji Wanqing, at masayang tumango siya habang nakangiti. Sa sandaling ito, may natuklasan si Ye Fan, at may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Su Qingzhou mula sa ibaba. Nasaan si Wanqing? Kumusta siya? Pagdating niya sa bahay, tinanong ni Su Qingzhou ang balita ni Ji Wanqing sa ibaba. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, bumalik na ang kapatid mong si Su. Mukhang alam niya ang tungkol sa iyo at nag-aalala siya sa iyo. Lalong nakonsensya si Ji Wanqing, nagmamadaling bumangon, at sinundan si Ye Fan pababa. Miss, bumalik ka ba ng maaga? Bumaba si Ye Fan at nakangiting nagtanong. Galit na sinulyapan siya ni Su Qingzhou, maaari bang hindi na ako bumalik? Nasusunog ang bahay, at pagkatapos ay muntik nang ibenta muli si Wanqing ng mga trafficker, maaari mo ba akong iligtas ng pagkain? Sa sinabi nito, umakyat si Su Qingzhou, hinawakan ang kamay ni Ji Wanqing, at tinanong kung kumusta ang babae. Medyo nagulat si Ye Fan, tila napakataas ng pagmamahal ni Su Qingzhou kay Ji Wanqing, marahil ay malaki ang kinalaman nito sa pag-aalaga ni Ji Wanqing sa mga matatanda at sa tuan-chuan para sa kanya tuwing weekdays. Si Ji Wanqing ay inalagaan ng napakaraming tao, ang kanyang mukha ay namumula, at siya ay halos umiyak muli. Pagsapit ng dilim, sa wakas ay lumipas ang kaguluhan ng araw, at ang lahat ay naupo upang kumain ng hapunan. Asawa, halos tapos na ba ang angkan ng Xuanming? Casual na tanong ni Ye Fan. Pinupunasan ni Su Qingzhou ng tisyo ang bibig ni Tuan Chuan. Ang maliit na batang babae ay may sabaw sa kanyang bibig. Hindi niya talaga kayang maging ina. Kinailangan niya itong panasan bago siya makapagpatuloy sa pagkain. Ang pangunahing bagay ay napag-usapan na, at ang natitira ay ang maghanda para sa clan meeting, ngunit ang clan meeting. Ayon sa ibig mong sabihin, wala kaming planong gawin ito ng masyadong marangal. Anyway, kung gusto nilang ipaglaban ang dragon, kaya nilang lumaban, hindi mo sasabihin, hanggat hindi nila pinuputol ang mga ugat ng dragon, wala kaming pakialam. Tumango si Ye Fan, sa katunayan, hindi niya akalaing magkakaroon ng malaking pagkakaiba kung sino ang lumapit sa mga ugat ng dragon, bagaman talagang nakakatulong ang pagsasanay, ngunit ang susi ay ang pagtingin sa talento ng isang tao.
Hanggat hindi nila hinuhukay ang mga prehistoric na bato sa dragon veins, walang pakialam si Ye Fan. Actually, I want to come back 2 days later, mainly to find a way to see if I can bring Momo back here, but Momo is not like Xiaojin who can fly and change, it is like a tank, it is too heavy and eye-catching. Mamaya nang marinig ko ang tungkol kay Wanqing, nagmadali akong bumalik at iniwan si Momo sa clan pansamantala. Nanghihinayang sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan, hindi ba si Momo ang guardian beast ng Xuanming clan? Manatili ka lang doon, bakit kailangan mong ibalik ito sa Huahay? Medyo hindi nasiyahan si Su Qingzhou, bakit mo pinapanatili ang mga sakam na ahas at taba? Ang mga pusa ay maaaring manatili sa bahay, ang aking Momo lang ang hindi makakagawa nito. Sakam, hindi, sakam na ahas ang tawag niyan, pero paano magiging matabang pusa si Mantou? Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na siya ay isang maliit na tigre. Tingnan mo ang steamed buns ngayon na kumakain sila ng bilog na tiyan araw-araw, ano ang pinagkaiba nila sa mga chubby na British shorthair na pusa, hindi ba ang kulay ng Amerikana lang? Binigyan ni Su Qingzhou ng puting tingin ang lalaki. Tumingin si Ye Fan sa lupa sa tabi niya at naiinis na umiling sa steamed bun sa plato ng alagang hayop. Ang steamed bun ay masayang kumakain, itinaas ang kanyang ulo at kumurap kay Ye Fan na may isang pares ng malalaking mata, at tumawag ng aw-aw ng 2 beses. Napangiti ng mapait si Ye Fan, nang marinig niyang tinawag siyang muli ni Su Qingzhou. Asawa, dahil hindi pa patay ang kanyang kabanalan, marami pa ring pagdududa, bakit hindi tayo maghanap ng mga pahiwatig mula kay Ye Feng at kay Wang Xiang na iyon? Iminungkahi ni Su Qingzhou. Kabanata 1678 ang pinakamagandang bitag. 1678. Lumingon si Ye Fan at nakangiting nagtanong, paano makakahanap ng paraan? Kung wala kang mahanap, humanap na lang ng magician na may malakas na mental strength, tulad ng paghingi ng tulong kay Ayer, i-hypnotize sila ng direkta, at tanungin baka may makukuha pa. Sinabi ni Su Qingzhou, kung hindi, hindi problema ang mag-alala. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nagtanong, asawa, sa palagay mo ay maiisip natin ito, sina Ye Feng at Wang Xiang ay mga pahiwatig, hindi ba ito maiisip ng Dharma King o ng mga posibleng sugo ng langit at tao? Bakit naglakas loob sina Ye Feng at Wang Xiang na maging sobrang engrandi? Dalawa lang ang dahilan ng paglitaw ng mundo. Una, pain sila, naghihintay na mag-imbestiga tayo, at pangalawa, walang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kanila. Siyempre, maaaring may pangatlo, iyon ay, naglalaro ng psikolohikal na digmaan, iniisip na hindi ako lalayo magsiyasat tayo. Ngunit kahit na may ikatlong posibilidad, hindi tayo maaaring makipagsapalaran. Kapag nalaman namin ang maling impormasyon, sa halip ay mahuhulog kami sa isang bitag. Sumimangot si Su Qingzhou, kung gayon, magagawa lang natin ito, patuloy na mag-alala tungkol dito. Dinampot ni Ye Fan ang coke sa mesa, humigop, tinungga ang kanyang bibig, at sinabing, tama na ang gabi ngayong gabi, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang maliit na kwento na personal kong naranasan. May sinasabi ako sa iyo na seryoso, ikaw anong kwento mo? Hindi nasisiyahang sabi ni Su Qingzhou. Okay, okay. Mahilig makinig si Tuan Chuan ng mga kwento. Nagsimulang pumalakpak si Tuan Chuan. Inabot ni Ye Fan at hinawakan ang ulo ng kanyang anak, at nang ang lahat ay tumingin sa kanya ng tahimik at nagtataka, sinabi niya, nangyari ito noong ako ay 11 taong gulang. Noong panahong iyon, dinala ako sa Magnesium, Montana. Isang piraso ng ilangsa. Ang disyerto, kung saan kailangan kong maghanap at manghuli ng isang hayop na hindi bababa sa antas ng coyote. Nasugatan, maaari rin itong gumamit ng baril upang protektahan ang sarili sa ligaw. Akala ko madali lang, with my fighting skills and trap setting skills, basta lumitaw ang coyote or elk or even bison, madali ko itong mahuli. Ngunit nang maglaon, napagtanto ko na ang problema ay wala dito. Nalaman ko na ang mga pandama ng halimaw ay lalong matalas. Kapag hindi ko ginagamit ang sinaunang martial arts o ang panloob na lakas para pigilin ang aking hininga, sa totoo lang ay napakahirap makalapit sa kanila nang hindi napapansin, lalo na sa ilang na may kakaunting silungan. Inabot ako ng 3 araw upang mag-set up ng higit sa 1 dosenang bitag, at baguhin ang mga lugar kung saan maaaring lumitaw ang 7 o 8 hayop, ngunit wala akong nakita. Noon ko lang nalaman na minamaliit ko ang pagsasanay na iyon. Sa pag-aakalang ako ay talagang nasugatan at hindi magamit ang panloob na lakas, maaaring hindi ako makahanap ng sapat na pagkain upang makatakas sa ligaw. Nang sumasakit na ang ulo ko, nakasalubong ko ang isang matandang cowboy na dumaan na isang batikang matandang mangangaso. Nang makita niyang naglalagay ako ng bitag, lumapit siya para kausapin ako. Pagkatapos kong banggitin ang aking kalagayan sa kanya, sinabi niya sa akin kung paano mag-set up ng isang bitag. Pagkatapos ng 2 araw, nakuha ko ang gusto ko. Alam mo, anong uri ng bitag ang sinabi niya sa akin? Lahat. Nagtinginan dito na nagtataka. Kahit na hindi ka panipaniwala na ginawa ni Ye Fan ang gayong malupit na pagsasanay sa edad na 11. Mas na-curious ang lahat kung ano ang bitag. Napaka-magical noon. Dumating ang mga hayop upang kumain at pagkatapos ay hinuhuli sila. Hulaan ni Feng Yaoying. Nakikita ko, maghukay ng butas at lagyan ng damo.
Ito ay isang hanggal na paraan ngunit ito ay gumagana, sabi ni Zhou Xinjiang. Umiling si Tita Jiang, kailan ka maghuhukay ng butas, mapapagod at maparalisa ang halimaw bago mahuli ang sinuman. Tapos na. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, huwag kang maging tanga, ano ang kinalaman ng iyong kwento sa Dharma King at sa mga sugo ng langit at tao? Ngumiti si Ye Fan. Sa totoo lang, isang salita lang ang sinabi sa akin ng matandang mangangaso na iyon, oras. Oras. Natigilan sandali si Feng Yaoying, at biglang nagsabi, sinabi niya sa iyo na maghintay ng oras. Tumango si Ye Fan, oo, ang pinakamagandang bitag sa mundo ay walang iba kundi ang oras. Umupo, baguhin ang paraan, matatakot mo lamang ang ahas at mag-aaksaya ng iyong oras. Hanggat handa kang maghintay ng matyaga, ang biktima sa dilim ay lilito ng maaga o huli. Ang kailangan mong gawin ay recharge ang iyong mga baterya at ihanda ang iyong sarili. Kapag lumitaw ang biktima, huwag palampasin ang pagkakataon. Nag-isip ng malalim si Su Qingzhou at tumahimik. Ang sitwasyon natin ngayon ay hindi natin maisip ang kahulugan ng mga salita bago ang kamatayan ng kanyang kabanalan. Dahil ang aktibong paghahanap ay maaaring mahulog sa isang bitag, o wala itong nakita, mas mabuting maging handa. Upang matugunan ang mga hamon na maaaring dumating. Kung ito ang espesyal na sugo ng langit at ng tao, kaya naman talaga, kaya hindi na kailangang itago, dahil hindi pa ito lumalabas ngayon, ibig sabihin. Hindi naman tayo masyadong dahado, di ba? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, tila ito ang totoo, tumingin siya sa lalaki na may kalahating ngiti, hindi ko inaasahan na ang aking asawa ay hindi lamang makakalaban, ngunit may isip din niya ito. Walang magawang ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, hindi ba tama, sa iyong paningin, ako ay isang taong may maunlad na mga paa at isang simpleng pag-iisip. Mahigit kalahating taon na akong tumatakbo, patuloy na naglilinang, hindi ba para lamang harapin ang makapangyarihang mga kaaway, ang mga bagay na ito, ay kung hindi mo pa rin maintindihan, paano mo mapoprotektahan? Huwag kang magdahilan, akala mo hindi mapapagod ang mga papasok sa trabaho at mga gawaing bahay. Nagsasaka ka sa labas, at tutulungan ka ni Wanqing na kunin at ihatid ang kanyang anak. Pinapakain ni Tita Jiang ang mga steamed bun na bumabalik araw-araw. Mayroon ding coordinating contact at pagsubaybay sa pangkalahatang gawain, sino sa tingin mo ang nanunood sa iyo? Tanong pabalik ni Su Qingzhou. Awkward na ngumiti si Ye Fan, haha. Tama, lahat ay nagsumikap. Dahil hindi natin kailangang mag-alala tungkol dito, dapat tayong kumain ng dapat nating kainin, uminom ng dapat nating inumin, at maglaro kung kailangan nating maglaro. Nagkataon na ang bagong bahay ay kailangang ayusin sa mga araw na ito. Bakit hindi sumama ang aming pamilya, Tita Jiang, Wanqing, at Lolo? Ilang araw. Dumating si Lolo at Wanqing sa bahay na ito, ngunit hindi sila lumabas para maglaro ng magkasama, mungkahi ni Su Qingzhou. Miss, magandang suggestion ito, gusto ko ring lumabas ng ilang araw. Lagi kong naririnig ang mga nakakatandang kapatid sa palengke ng gulay na pinag-uusapan kung saan pupunta para sa turismo. Si Tia Jiang ay aktibong nagsilbi sa daw. Ako, hindi ako pupunta. Napahiya si Ji Wanqing. Masayang sinabi ni Ye Fan, Wanqing, kung hindi ka pupunta, hindi ba mawawala ng saysay ang pagsusumikap ng kapatid mong si Su at Tia Jiang? Lumabas ka at magpahinga. Kinabahan ang lahat sa nakalipas na 6 na buwan, kaya dapat kang magpahinga. Narinig ni Ji Wanqing ang lahat ng paulit-ulit na kinukumbinsi siya, kaya siya ay sumasang-ayon lamang sa kahihiyan at kaligayahan. Tuwang-tuwa si Tuan Chuan nang marinig niyang maaari siyang lumabas para maglaro, ngunit ang mga salita ni Su Qingzhou ay nawala ng gana sa batang babae. Tuan, kapag lalabas tayo, manatili kay Tita Yaoying at gawin mong mabuti ang iyong takdang aralin. Susuriin ni nanay kapag nakauwi na ako. Si Ye Fan sa gilid ay tumingin sa kanyang anak na babae, na malapit ng lumuha, at hindi maiwasang humanga dito. Sapat na matigas ang puso ni Su Qingzhou, at tiyak na mag-aatubili siyang baguhin siya. Gayunpaman, napakahalaga para sa mga bata na maunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral, kaya kailangang panindigan ni Ye Fan si Su Qingzhou gaano man siya nag-aatubili. Tinapik ni Feng Yaoying ang ulo ng bata at inaliw siya na huwag masyadong malungkot, magluluto siya ng masarap para sa kanya. Si Feng Yaoying ay walang pakialam kung siya ay naglalakbay o hindi. Mas masaya pa siya na handang iwan ni Su Qingzhou ang kanyang anak sa kanyang pangangalaga, na sapat na para ipaliwanag ang isang bagay. Okay, ngayon isipin ng lahat, saan mo gustong maglakbay? Tumingin si Su Qingzhou kay Ji Wanqing, Wanqing, mayroon bang partikular na lugar na gusto mong puntahan? Umiling si Ji Wanqing, ako. Nakikinig ako sa iyo. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Ye Fan. Tiningnan niya ito, at ito ang tawag ni Niehuyo. Medyo nagulat siya pero agad niya itong kinuha. Hey, Ma'am, anong problema? Nagulat sina Su Qingzhou at Feng Yaoying nang marinig nila ang pangalan ni Ye Fan. Hindi nila inaasahan na kakausapin ni Ye Fan si Niehuyo, at tinawag nila itong nanay. Naging seryoso ang mukha ni Ye Fan matapos makinig sa ilang salita, well. Alam ko, dapat itong seryosohin, aayusin ko ito kaagad, at pagkatapos ay sasabihin sa iyo.
Pagkatapos ibaba ang telepono, itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at ngumisi. Sa tingin ko, hindi na kailangang pumili ng destinasyong panturista. Mayroon akong lugar na kailangan kong puntahan. Lumipad tayo. Kabanata 1679 na ebolusyon. 1679. Sa ilalim ng bughaw na langit, sa bukas na bukid, ang mga damo at mga puno ay pumasok sa panahon ng pagkalanta. Ang ilang manipis na hamog na nagyelo na hindi natutunaw sa gabi ay makikita sa lahat ng dako, at ang malalayong burol ay natatakpan ng puting nyebe. Ang itim na kawan ng mga baka, ang kumikayod na kawan ng kabayo, at ang mga ligaw na lobo na naghihintay ng pagkakataong manghuli, ay bumubuo ng isang ekologikal na dynamic na larawan ng ilang dito. Isang silver gray na Chevrolet Tahoe ang nagmamaneho sa isang tuwid na kalsada sa ilang. Sa sariwang hangin, bukod sa halimuyak ng mud grass, mayroon ding masangsang na amoy ng dumi ng hayop. Asawa, isara mo ang bintana ng kotse. Napakabango. Si Suchingzo, na nakaupo sa likod na hanay ng kotse, ay sumimangot saglit. Si Yefan, na nagmamaneho ng kotse sa harap, ay inilagay ang isang kamay sa bintana ng kotse at hinawakan ang manibela gamit ang isa pa. Natawa siya at sinabing, pagdating mo sa ganitong uri ng nature reserve, dapat napakalapit mo sa kalikasan. Kung pupunta ka doon, nakakasawa. May tambak na dumi ng baka. Ano ba? Maganda ba lahat? Walang imak na sinabi ni Suchingzo, kahit na malapit ka sa kalikasan, hindi mo kailangang amuyin ang dumi. Si Tita Jiang, na nakaupo sa gitnang hanay, ay tumawa ng malakas. Ang dalaga ay sanay na manirahan sa isang maliit na bayan kung tutuusin. Pinalaki namin ang mga hayop na ito noong nakaraan, at sa palagay ko ay namimiss ko sila. Ngunit talagang kakaunti ang mga tao sa bansang ito ng Magnesio. Sa daan, napakaraming baka at kabayo na walang pakialam, paano mo makikita ang napakaraming mababangas na hayop sa ating bansa? Oo, iba ang hitsura nitong mga banyagang baka sa ating mga domestic. Same, yung mga imported na baka na ibinebenta sa mga supermarket ay mga baka ito, tama. Lolo, bakit ba karne ng baka ang iniisip mo, nagugutom ka ba? Nakangiting tanong ni Suchingzo. Si Zhou Xinjiang, na nakaupo sa passenger seat, ay tumawa at sinabing, ano ang gutom mo? Busog na ang hamburger na kinain ko kaninang tanghali. Iyon ang unang beses na kumain ako ng bagay na iyon, at nakakatamad ang lasa. Ngunit, itong matandang lalaki ko ay nalantad na sa liwanag ng nakababatang henerasyon. I didn't expect to come to Magnesium for a long experience, I really feel a lot better. Nakangiting sabi ni Niewuyo, na nakaupo sa likuran, Lolo, ang mga baka at kabayo dito ay hindi mailap, lahat sila ay nakastock sa mga sakahan at itinuturing na pribadong pag-aari. Ah, ito. Isa ba itong bukid? Hindi ba Yellowstone National Park? Nagulat na sabi ni Zhou Xinjiang. Nakangiting paliwanag ni Yefan, bahagi nito ay kabilang sa pambansang parke, ngunit karamihan sa mga ito ay pag-aari ng mga pribadong magsasaka. Matagal na nilang binili ang lupang ito, at hindi ito maaalis ng pamahalaan ng Magnesium. 10 minutes ago, in fact, nakapasok na tayo sa farm na ito, pero baka hindi mo napansin ang brand. Si Ji Wanqing, na nakaupo sa tabi ni Suchingzo, ay nabighani din sa oras na ito. Nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang magsabi ng may pagtataka, 10 minuto na ang nakalipas. Gaano kalaki ang bukid na ito? Masayang sinabi ni Yefan, si Wanqing pala ay hindi ako nakatulog, hindi ako gaanong nagsasalita sa lahat ng paraan, naisip ko na nakatulog ako. Napangiti si Ji Wanqing na nahihiya, hindi. Ako. Ito ang unang beses na nakapunta ako sa Magnesium, at nang makakita ako ng ganitong lugar, patuloy akong nakatingin dito. Kuya Yefan, maaaring ang taong pinuntahan natin ngayon ay iisang tao. Ang may-ari ng farm na ito. Oo, ito ang may-ari ng Barton Farm, si Carlock Barton. Tumingin si Yefan sa GPS navigation at sinabing, mayroong mga 15 minuto pa, at pupunta tayo roon. Bulalas ni Tita Jiang, naku, napakalaki ng bukid na ito. Mahigit 20 minuto ang biyahe bago makarating sa kanyang bahay. Ngumiti si Niewuyo at sinabing, Tita Jiang, minsan na akong pumunta dito. Sinundo ako ng helicopter, ang farm na ito ay may 2 million acres, halos 8,000 square kilometers. Tita Jiang, Zhou Xinjiang, Ji Wanqing at iba pa ay natigilan lahat nang marinig nila ang numero. Nakita ni Yefan ang mga ekspresyon ng lahat sa rearview mirror at hindi niya napigil ang matawa. Mukhang magiging mabisa ang pagdadala sa kanyang pamilya dito para mamasyal. Kahapon lang, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Niewuyo, na nagsasabing gustong hilingin ng dati niyang kaibigan na si Carlock na makipag-ugnayan kay Yefan at pumunta sa Barton Farm sa Montana, Magnesia, para malaman ang ilang kakaibang bagay, na maaaring may kaugnayan sa mga hari at mga Diyos. Alam ni Yefan na may maliit na bahagi ng Barton Farm, at ang Yellowstone Park ay isang magandang lugar para maglakbay, kaya naghanda siya ng eroplano para dalhin ang lahat sa Magnesia. Habang sinusuri ang problema, maaari mong hayaan ang pamilya na maranasan ang kakaibang kapaligiran. Sa mukha ni Yefan at Suchingzo, natural na hindi kailangan ang mga visa. Matapos lumapag ang eroplano mula sa isang sibilyang paliparan, si Yefan ang nagmaneho at dinala ang kanyang pamilya dito.
Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Niewuyu sina Tia Jiang at Zhou Xinjiang, na parehong matatanda. Namangha sila sa hitsura ng batang si Niewuyu. Gayunpaman, kung tutusin, naroon ang edad at karanasan ni Niewuyu, at napakahusay din niyang magsalita, kaya madaling maging masigasig. Nako, sayang hindi dumating si Tuan Chun, kung hindi, tiyak magugustuhan ng batang ito dito, ang daming hayop. Nagmamadaling kinuha ni Tita Jiang ang kanyang mobile phone at sumilip sa bintana para kumuha ng litrato, kukuha ako ng ilang litrato para makabalik siya. Tita Jiang, kung pupunta ka dito, siguradong lalabas ka ng sasakyan anumang oras. Hindi tayo makakarating doon kapag madilim na. Masigla rin si Ji Wanqing at nagbiro. Nagsisi rin si Niewuyu, na-miss din niya ang kanyang apo, Xingzhou, malupit ka talaga, hayaan mong mag-isa si Tuan Chun. Tuan Chun sa Huahai, kung gaano kahirap ang isang bata. Hindi sumang-ayon si Su Xingzhou, ayos lang, hindi siya makahingi ng leave sa paaralan para lang maglaro. At saka, kasama niya si Senior Sister at Fat Tiger. Matabang tigre. State bonds lang yan. Oh, natarante si Niewuyu, ngunit hindi niya pa rin maintindihan. Sa sandaling ito, isang lumang Ford pickup truck na may nababalat na pintura ang biglang sumugod palabas mula sa isang mababang dalesdi sa harapan. Kaagad, dalawang malalaking lalaki, 5 malaki at 3 makapal, nakasuot ng maruruming jacket at sombrero, ay lumabas sa kotse na may mga ripple sa kanilang mga kamay at sinenyasan si Yefan at ang iba pa na huminto. Lahat ng tao sa kotse ay nagulat sa una, ngunit pagkatapos ay hindi sila natakot. Tumingin ang lahat kay Yefan at alam na kahit anong mangyari, haharapin ito ni Yefan. Kalmadong inihinto ni Yefan ang sasakyan, pagkatapos ay lumabas ng sasakyan at tiningnan ang kulay ng balat ng dalawang tao, hindi sila maputi, dapat ay mga aborigine. Gayunpaman, mayroong orihinal na isang malaking bilang ng mga aborigine na naninirahan dito. Matapos ang lupain ng kanilang mga ninuno ay sakupin ng mga puting tao, sila ay dating alipin sa lupain ito. Bagaman mayroon na silang lahat ng uri ng mga pribilehyo ngayon, hindi naman sila masyadong mayaman, at ito ay naiintindihan para sa pagnanakaw at krimen. Gayunpaman, makatuwiran na ito ang lugar ng magsasaka. Kahit pagnanakaw, hindi dapat sa ganoong lugar. Kung tutusin, madaling mabangga. Kapag may naganap na aksidente sa bukid, madali itong maimbestigahan ng pulisya. Naiintindihan mo ba, Yingwen? Pababa na lahat ng tao sa kotse. Banta ng isang lalaking may bigot at bilog na mukha na nagkukumpas pa. Ngumiti si Yefan, dumidilim na, umuwi na tayo para sa hapunan at magpanggap na walang nangyari, paano? Nagkatinginan ang dalawang malalaking lalaki at nagtawanan. Ang isa pang lalaki na may balbas at manipis na mukha ay nanunuya, okay, itago mo ang iyong sasakyan at lahat ng pera mo, at pagkatapos ay makakaalis ka na rito. Umuwi ka na at uminom ng iyong ihi, ikaw bastardo. Napabuntong hininga si Yefan, hindi masyadong tamad magsalita ng walang kaparekan, lumakad lang. Bastard! Ano bang gusto mo? Halika nga ulit dito at magpapabaril tayo. Walang sinabi si Yefan. Mabilis siyang humakbang at pinabaligtad ng isang kamao ang malaking lalaki. Dinurog ng kanyang sternum ang kanyang puso, pinatay siya. Ang isa pang lalaking payat ang mukha ay natigilan, at hindi sinasadyang binaril si Yefan. Bang! Isang putok ng baril, na ikinatakot ang isang kawan ng mga baka sa di kalayuan. Inilagay ni Yefan ang isang kamay sa harap niya, ikinalat ito, at nahulog ang bala na nahuli niya. Napabuntong hininga sa takot ang lalaking payat ang mukha, Yuyuari. Evolver. Si Yefan, napapatayin na sana ang lalaking ito, ay hindi napigil ang sumimangot nang marinig ang pamagat, mukhang hindi ito sasabihin ng isang gangster. Evolver. Tumigil si Yefan sa pag-atake, hinawakan ang kwelyo ng lalaki, at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Kabanata 1680 Cowboy. Ang 1680. Ang lalaking payat ang mukha ay mukhang nataranta at nalilito, at nanginginig na sinabi, ikaw, hindi ka ba isang evolusyonaryo? Oo. Nagtaas ng kilay si Fan, ano ang sinasabi mo tungkol sa evolutionary? Ancient warriors. Hindi. Hindi ito ang sinaunang mandirigma ng Siaguo Kung Fu, ito ay isang bagong tao, isang evolusyonaryo. Paniguradong sabi ng lalaki. Sino ang evolutionary? Saan ito nanggaling? Kakaibang tanong ni Yefan. Sa oras na ito, bumaba din sina Niewuyu at Su Xingzhou sa kotse dahil sa curiosity, at nang marinig nila ang mga salita ng taong ito, sariwa at kakaiba ang kanilang pakiramdam. Ang payat ng mukha. Kahit na ang dalawang kongresista ng Wyoming ay napatay, ngunit ito ay natakpan bilang isang atake sa puso at isang cerebral thrombosis. Ang FBI ay nag-iimbestiga sa bagay na ito, at lahat ng media ay hindi nang ahas na iulat ito, kaya ang mga tao sa maraming iba pang mga estado ay hindi alam ito, ngunit ang mga tao dito alam nating lahat na mayroong isang grupo ng mga evolusyonaryo na pumapatay ng mga tao. Ang mga tao ay namamatay araw-araw, ito. Ito na marahil ang katapusan ng mundo, at sa lalong madaling panahon ito ay may tatago. Napapikit si Yefan, kaya gamitin ang pagkakataong ito para magnakaw, pumatay, at sisihin ang evolusyonaryo. Ako.
Kami ay talagang mahirap, mayroon akong 3 anak sa aking pamilya, ngunit hindi ko mabayaran ang mga bayarin sa utility, at ang mga subsidyo ay hindi sapat. Ang lalaking payat ang mukha ay nagmakaawa, pakiusap, bitawan mo ako. May mga anak pa ako. Yeah. Ngumisi si Fan, hindi ko alam kung may mga anak ka, pero sa mga mata mo, nakikita-kita hindi ba mas kaunti ang pagsusumo sa mga bagay na iyon? May mga anak ka at walang pera, pero sinisipsip mo pa rin ang mga bagay na iyon. Nalaman ng slim face na nalantad ang bagay, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naglabas ng dagger mula sa kanyang baywang, at sinaksak si Yefan sa tiyan. Ngunit bago niya ito may saksak, inihagis siya ni Yefan sa hangin. Ah! Eh! Sumigaw sa takot, lumipad sa himpapawid ang lalaki na may taas na 12-dosenang metro. Pagkaraan. Mabilis itong lumapag, nakarinig lamang ng pop, at direktang bumagsak sa kamatayan. Ang iilang tao sa kotse. Lumingon si Fan at sinabi kay Su Qingzhou at ni Wuyo, sumakay na tayo sa kotse, puntahan muna natin ang car lock na iyon. Ang sinabi niyang gusto niyang imbestigahan ay marahil ang taong ito sa ebolusyon. Ang 3. Asawa, ano sa palagay mo ang taong evolutionary na iyon, isang taong may kakayahan? Tanong ni Su Qingzhou sa kotse. Umiling si Fan, hindi ko alam, pero kung ability user, walang dahilan para pumatay ng tao, at wala masyadong ability user sa mundo, halos lahat sila ay rehistrado sa Ability User Association. Problema. Sa ilalim ng ulap ng hinala, sa wakas ay dumating ang kotse sa isang lugar ng pabahay bago lumubog ang araw. Ilang malalaking farmhouse, ilang kwadra, bodega, at malaking bilang ng mga bakod. Ang gitna nito ay isang mansyon na gawa sa mga bato na may isang siglong estilo, na siyang tahanan ng magsasaka ng Barton. Sa tabi ng mansyon, available ang mga helicopter, Rolls-Royce, ilang pick-up, SUV, lahat ng uri ng transportasyon. Ilan? Ang mga cowboy na nagtatrabaho sa bukid ay nanunood ng may pagkamausisan nang may makita silang nagmamaneho. Nang sila nalaman na may ilang oriental na mukha ang bumaba sa sasakyan, kasama ang mga dilag tulad ni Su Qingzhou at ni Wuyo, ilang cowboy ang sumipol. Sumimangot si Yefan, ngunit maganda ang kanyang asawa, at normal lang sa mga lalaki na titigan siya. Oh, tingnan mo kung sino ang nandito, Victoria, matagal na tayong hindi nagkikita. Isang matandang cowboy na nasa 50s, naka-cowboy hat, riding boots, revolver sa bewang, at off-white vest, tumatawa lumabas sa kwadra. Kalok, hindi ka pa rin nagbabago. Humakbang si Wuyo at binigyan ang matandang cowboy ng magiliw na yakap. Haha, hindi naman ikaw, lalo pang gumaganda, sabi ni Carlock na akmang hahalikan sa mukha ni Wuyo. Ngunit hinarang siya ni Wuyo gamit ang isang kamay at ngumiti bilang pagtanggi, hindi mo kailangang maging masyadong mapagmahal. Nagkibit balikat si Carlock, well, etiquette lang yan, lagi mong iniintindi, wag mong kakalimutan, asawa ko. Alam ko, ngunit ang iyong asawa ay nawala sa loob ng 30 taon, patuloy na nakangiti si Wuyo. Oh, oo, awkward na ngumiti si Carlock. Tiningnan ni Yefan si Carlock na may kaunting pagdududa, tinitigan siya ng matagal, at kumunot ang noo, ikaw. Ikaw ang mangangaso na iyon. Lumapit si Carlock na may kalahating ngiti at tinapik si Yefan sa balikat. Lucifer, isa na siyang malaking tao ngayon, ang pinuno ng mundo sa ilalim ng lupa, ang Diyos ng espada ng kaharian ng Siya, ang pinakamakapangyarihang binata sa mundo. Ito ay amazing, kapag nakita ko ito noon, isa lang siyang mahirap na batang lalaki na halos mamatay sa gutom. Kuya, ha. Ikaw talaga. Natigilan si Yefan, hindi ba ito ay masyadong nagkataon? Naunawaan ni Su Qingzhou at nagulat na sinabi, asawa, hindi ba dapat itong si Mr. Barton ang matandang mangangaso na nagturo sa iyo kung paano manghuli? Oo. Hindi napigilan ni Fan ang matawa, tama. Siya, hindi talaga siya kamukha. Magbago. Pero, nagkataon ba talaga ito? O, ikaw ba ang isa sa mga luma? Umiling si Carlock, anak, tumulong lang ako sa iyong amo at sanayin kayong mga bata. Guys, kasama ang Black Emperor, hindi kayo kwalipikadong hanapin ako bilang subordinate. Yefan, si Carlock ay isa sa mga disipulo ng Dharma King, at siya ang nakatatandang kapatid ng iyong master na Black Emperor. Siya ay nasa ika-15 ranggo sa kaharian ng Doomsday, paliwanag ni Wuyo. Biglang napagtanto ng Fan, ikaw ba ang Harry ng hayop? Sa maharlikang kapangyarihan ng Hapon, may ilang taong hindi pa nakikilala ni Yefan, dahil katulad sila ni Oleg, madalas silang lumabas, at ang kanilang mahika ay angkop din sa ilang espesyal na okasyon at lugar. 15. Isa na rito ang mga Beastmaster. Halos naiintindihan lang ni Yefan na ang salamangkero na ito ay mahusay sa natural na mahika at kayang kontrolin ang mga hayop, ngunit hindi niya alam kung sino ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko ito noong bata ako, at nakatulong din sa aking sarili. Siya pala ang nakatatandang kapatid ng Black Emperor. Hindi nakapagtataka noong nasa ilang siya, nagkataong may nakilala siyang eksperto para magbigay ng payo. Nakaayos na pala lahat. Tumawa si Carlock at sinabi, anong uri ng hayop ang hindi isang hayop, ang isang hari ay hindi isang hari, ngunit isang pastol ng baka,
halika at umupo, ang hapunan ay halos handa na. Pagpasok sa low-key at marangyang silid na puno ng istilong kanluranin, ang mesa ay napuno ng lahat ng uri ng Western delicacy. Ilan? Nakahanda na rin ang mga bote ng mamahaling champagne at alak, nagsisindi ng kandila, at puno ang kapaligiran. Naka-apron na puting kusi ni Ro na mukhang nasa 40 na, ngunit hindi nabawasan ang kanyang alindog, lumabas sa kusina na may dalang isang plato ng inihaw na salmon. Welcome everyone, there is one last pie left, I'll take it out, and then we can have dinner, masiglang ngumiti ang magandang babae. Nagulat si Su Qingzhou nang makita niya ang babaeng ito, ikaw. Hindi ka. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.